Kabanata 121. Sa sandaling bumalik si Chen Lei sa Xuanlei Peak, nakilala niya si Master Lei Meng. Pinigilan ni Lei Meng si Chen Lei at sinabing, "Anak, marami ka talagang nasaktan sa pagkakataong ito." Ngumiti si Chen Lei at nagtanong, "Guro, hindi ba ito nanggaling sa iyong mga magulang? Natatakot ka bang makasakit ng damdamin ng iba?" Nakinig si Lei Meng, tumawa ng malakas, at nagsabi, "Anak, alam mo ang ugali ni Master. Guro, hindi ako natatakot sa langit, ni sa lupa, lalo pa sa pagkasakit ng iba." Tumango si Chen Lei. Ang dahilan kung bakit siya napaka-outspoken ay upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Matagal nang nanahimik si Xuanlei Feng. Ngayong taon ay tumanggap siya ng bagong estudyante. Parehong gustong mabuli ng mga pusa at aso, at halos puno na ang challenge book. Nakataas na ang mesa. Binago niya ang kanyang passive attitude sa initiative sa pagkakataong ito. Hanggat nanalo siya sa maganda, "Natatakot ako na sa lakas ng loob ng kausap, hindi na siya maglalakas loob na ay bully ulit si Xuanlei Feng ng ganito." Walang pakialam si Lei Meng sa kalokohan ni Chen Lei, at sinuportahan pa siya. Sa kanyang mga reserba, hindi ito magiging malaking problema para kay Chen Lei kahit na isuko niya ang buong Shantianzong. Hindi niya ito nakilala hanggang mahigit 100 taon na ang nakalilipas ang mga alagad na nababagay sa kanyang isipan, kung sino man ang maglalakas loob na mangbuli sa kanyang apprentice, tiyak na siya ay mabalisa. Sa sandaling ito, sa mga pangunahing taluktok ng Xuanwu Peak, Xuanyang Peak, Xuanjian Peak, at Xuanyin Peak, ang tono ay marangal at nalulumbay. Lalo na ang Xuanwu Peak, ang dalawang pangunahing disipulo na sina Manba at Zhuang Feiyang, ang isa ay itinanim ng pabaligtad ni Chen Lei at itinanim sa ilalim ng lupa, at ang isa ay nabali na may ilang tadyang. Sa kalahating taon, tiyak na hindi na siya makakabangon sa kama. Ito ay malinaw na isang kahihiyan para sa Xuanwu Peak, na naglalayong maging ang unang rurok ng Xuantian sect. Para naman sa mga Peak Masters gaya ni na Xuanyang Feng, Xuanjin Feng at Xuanyin Feng, noong bata pa sila, madalas silang nagdurusa sa ilalim ng mga kamay ni Lei Meng. Ngayon si Chen Lei ay gumawa ng ganoong hitsura, at hindi inilalagay ang tuktok sa kanyang mga mata. Paano matitiis ng may-ari ng rurok ang hiningang ito? Sa unang araw, ito ay ang kapilyuhan ni Chen Lei. Hindi ito pinansin ng ilang Peak Masters. Gayunpaman, nawala ni Chen Lei ang lahat ng Peak Disciples sa isang hilera at natakot ang Peak Disciples sa galit. Paano naman ang init ng ulo ni Tolerable? Basura, basura lang. Ni isang Chen Lei lang hindi mo kayang dalhin. Ano ang silbi nito sa iyo? Sa Xuanwu Peak Hall, ang mukha ni Hu Shengkui ay kasing kulimlim ng ilalim ng isang palayok, at siya ay galit na galit. Si Xiang Huayon at ilang iba pang mga disipulo ay malamig. Alam na si Hu Shengkui ay puno na ng galit, at ang lahat ng kanyang lakas ay hindi nang ahas na huminga. Ilabas ang anteng-anteng at tawagan si Jin Tai, Huyi at Chu Junyan pabalik sa akin. Makikita ko ang tatlong ito sa Xuanwu Hall bukas ng umaga. Nagalit si Hu Shengkui at naglabas ng utos. Oo, Peak Owner. Ibinaba ng alagad ng diakono ang kanyang ulo at pinangunahan ng utos, at dumiretso sa pagbaba para ipadala ang 1,000 Miles Summoning Talisman. Jin Tai, Hu Yi, at Chu Junyan, ang tatlong ito ang unang tatlo sa nangungunang 10 disipulo ng Xuanwu Peak. Lahat sila ay nasa larangan ng digmaan ng mga lahi ng dayuhan. Ang bawat isa sa kanila ay may paglilinang ng ika-9 na antas ng Zogshan Realm. Maging si Hu Yi ay nakalusot sa Ningyuan Realm at umabot sa level ng Masamanggang Realm. Ang bawat isa sa tatlong taong ito ay kayang tumayong mag-isa, ngunit sila ay hindi hihigit sa 20 taong gulang. Sila ang tunay na mainstay ng Xuanwu Peak. Ang tatlong master na ito ay nagsasagawa ng mga gawain sa labas. Ngayon, naging iskandalo ang Xuanwu Peak, at walang pakialam si Hu Shengkui. Ang tatlong pangunahing disipulo na hindi pinalad ay na-recruit at inilipat pabalik. Ang iba tulad ni na Xuanqin Feng, Xuanyang Feng, Xuanyin Feng, Xuanjin Feng, at Xuanving ay hindi direktang nag-recruit ng lahat ng young master sa Peak tulad ng Shen Wufeng, ngunit ang mga aksyon ni Chen Lei ay sanhirin. Sa atensyon ng mga Peak Master na ito, ang mga tunay na master sa mga Peak ay nag-aalala rin, handa na silang makilala ang mayabang na disipulong ito ni Xuanlei Feng. Sa katunayan,
Ang bagay na ito ay nakarating na sa pandinig ni Sectmaster Xuantian. Sa oras na ito, ipinatawag ni Sectmaster Xuantian ang ilang mga disipulo sa Xuantian Hall at sinabing, bukas, pupunta ka rin sa Xuantian Temple. Naglakad-lakad si Lei Feng para makita kung magkano ang kikitain ng Chen Lei na ito. Panipi. Sa Xuantian Hall, 4 na disipulo ang tumango at nagsabi, oo, guru. Ang iba pang mga taluktok ay lahat ay may 10 mga alagad, ngunit ang tanging exception ay ang 3 pangunahing mga taluktok. Isa sa mga ito ay Xuan Yintek. Ang lahat ng matatandang naninirahan sa pag-iisa sa itaas niya ay mga Supreme Elder. Ang mga matatandang ito ay wala sa mundo sa loob ng maraming taon, kaya natural na hindi nila pipiliin ang nangungunang 10 disipulo. Ang isa pa ay si Zuan Tianfeng. Si Zuan Tianfeng ay nag-recruit ng mga disipulo ng napakabagsik. Sa tuwing kukuha ito ng 1 o 2 disipulo lamang, hindi ito sapat upang mabuo ang nangungunang 10 disipulo, ngunit ang bawat disipulo ay pinipigilan. Lakas! At naroon ang pangunahing rurok, syempre si Zuan Leifeng. Si Zuan Leifeng ay hindi nagre-recruit ng disipulo sa loob ng mahigit 100 taon, pabayaan ang nangungunang 10 disipulo. Ang Xuantian Peak ngayon, kasama ang bagong recruit na disipulo na si Fang Kangyo, mayroon lamang 4 na disipulo. Gayunpaman, ang lakas ng 4 na disipulong ito ay mahigpit na napigilan ang Xuanwu Peak, na nagtulak sa Xuanwu Peak na maging pangalawa sa loob ng maraming taon, na nagpapakita ng lakas ng 4 na disipulong ito. Ngunit sa katunayan, kalahating taon pa lang sa klase si Fang Kangyo, at hindi pa naihahayag ng palasyo ang kamahalan nito. 3 dating disipulo na sumupil sa Xuanwu Peak. Ang 3 disipulo ay sina Yin Baimei, Du Taixian at Qi Yulong. Sa kanila, ang cultivation ni Qi Yulong ang pinakamataas, at nakalusot siya sa masamang kaharian, na umabot sa unang antas ng masamang kaharian. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagkakataon, si Qi Yulong ay minsang nag-condensed at nagsanib ng isang uri ng dragon na masamang espiritu. Ang masamang espiritu ng dragon na ito ay 1,000 taong gulang na itim na dragon. Kapag naging dragon ang dragon, napakalakas ng iniiwan ng masamang espiritu. Para naman kina Du Taixian at Yin Baimei, kahit na hindi sila nakalusot sa masamang kaharian, ang kanilang paglilinang ay pantay na nakakasira ng mundo, kahit na ito ay maihahambing kay Qi Yulong na nakapasok sa masamang kaharian. Para naman kay Fang Kangyo, nakapasok na siya sa ikalawang antas ng Ningyuan Realm. Maaari lamang itong ituring bilang isang maliit na junior brother. Kahit na ang hinaharap ay may pag-asa, ang aktwal na kapangyarihan ng labanan ay maaari lamang ituring na nasa ilalim, sa Xuantian Peak. Sa Xuanling, si Qin Faiyo, ang Peakmaster na hindi kailanman nagbigay pansin sa ganitong uri ng mga bagay, ay nagpahayag din ng matinding interes kay Chen Lei. Agad na tinawag ni Qin Faiyo sina Fan Shiyu at Xe Qiuyan. Pareho silang nakipag-ugnayan kay Chen Lei at may kaunting pagkakaunawa kay Chen Lei. Kaya naman, binalak ni Qin Faiyo na hanapin silang dalawa para malaman ang sitwasyon. Shiyu at Qiuyan, sabihin mo sa akin kung anong klaseng tao itong Chen Lei. Sumandal si Qin Faiyo sa cloud sofa, na nagpapakita ng gumagalaw na kurba. Sa kabutihang palad, 2 lang ang babae, sina Fan Shiyu at Xe Qiuyan. Kung sino mang lalaki ang makakita sa kasalukuyang itsura ni Qin Faiyo, natatakot ako na hindi niya ito makontrol. Sa dalawang Fan Shiyu at Xe Qiuyan, hindi masyadong pamilyar sina Xe Qiuyan at Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, naglakbay lamang siya sa larangan ng digmaan ng lahi ng ibang bansa kasama si Chen Lei. Guro, si Tuer at Chen Lei ay hindi masyadong pamilyar, ngunit alam ni Tuer na noong si Chen Lei ay nasa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan, siya ay lubos na pinahahalagahan ng Panginoon ng lungsod at Elder Mo noong panahong iyon. Bagamat hindi ko alam kung bakit niya siya pinahahalagahan ng sobra, mararamdaman ni Tuer na talagang nakakatakot si Chen Lei, at tiyak na matatalo si Tuer kung kaharap niya ito. Panipi. Bilang isang babae, si Xe Qiuyan ay may napakatalas na sixth sense. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Chen Lei, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na si Chen Lei ay talagang isang mapanganib na tao na hindi ma-provoke. Siya at si Chen Lei ay hindi magkaribal sa parehong antas. Kabanata 122. Shiyo, ano sa tingin mo?
Alam din ni Qin Faiyo na walang masyadong alam si Execuyan tungkol kay Chen Lei. Napakagandang sabihin ito, ngunit iba ang Sanskrit ni Yu. Ang Sanskrit Yu ay personal na lumaban kay Chen Lei. Dapat mong malaman ang mga detalye ni Chen Lei higit pa. Si Yu sa Sanskrit ay sumimangot, nag-isip sandali, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, Guro, kahit na si Tuer ay matagal nang kasama ni Chen Lei, mahirap para sa taong ito na makakita. Ang taong ito ay mukhang napaka-ordinaryo at napaka-pambihira, normal. Kung hindi mo papansinin, hindi mo ito papansinin. Gayunpaman, sa sandaling harapin mo ito, makikita mo itong hindi maarok, at hindi mo alam kung saan ang pinakadulo. Pagharap niya, puno siya ng kawalan ng pag-asa. Panipi. Pinuri ni Fan Shiyu si Chen Lei. Dahil si Fan Shiyu ay nakipaglaban kay Chen Lei, ang kanyang Vatican God of War art ay napakalakas. Ngunit sa pagharap kay Chen Lei, naramdaman niyang hindi niya ito magagamit. Iyon ay kalahating taon na ang nakalipas, at ngayon mahigit kalahating taon na ang lumipas. Bagamat mabilis siyang sumulong, sino ang nakakaalam kung gaano kalayo ang pag-unlad ni Chen Lei? Sa pamamagitan lamang ng pagkawala ng higit sa 100 masters mula sa iba't ibang peak sa araw na ito maaari nating hatulan ang pambihirang pag-unlad ni Chen Lei. Si Yu Sanskrit sa oras na ito, bago makita ng sariling mga mata si Chen Lei, ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Okay, sa kasong ito, pupunta rin kayong dalawa kay Zuan Leifeng kasama ang ilang senior sisters bukas, tingnan mabuti, at tingnan kung gaano kalakas si Chen Lei, mahinang sabi ni Qin Faiyo. Oo, Master, magalang na sabi ni na Fan Shiyu at Execuyan. At ngayong gabi, ang mga may-ari ng Shuangqi Peak at Xuanyao Peak ay labis ding nag-aalala sa sensasyong dulot ni Chen Lei. Bagamat nangunguna si Shuangqi Feng sa paraan ng pagpino ng mga kasangkapan, hindi ito kabilang sa linya ng paglilinang. Higit pa rito, dahil sa makapangyarihang kayamanan ng mga disipulong Shuangqi Feng, ang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay kadalasang mas malakas kaysa sa iba pang mga taluktok. At ang Xuanyao Feng ay nakatuon sa alchemy, at natural na hindi sila kulang sa mga table tasks. Kahit na ang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay maaaring kulang, kung ang paglilinang ay itinuturing na malalim, ito ay mas malakas kaysa sa iba pang mga taluktok. Ang mga natatanging alagad ng dalawang peak na ito ay ipinadala din ng may-ari ng peak upang sumugod sa Zuanlei Peak. Hindi nila kailangang kumilos. Gayunpaman, kailangan mong obserbahan si Chen Lei at makita kung gaano kalakas si Chen Lei. Kinabukasan, nagpakita si Chen Lei sa paanan ni Zuan Leifeng sa tamang oras. Sa kasalukuyan, mayroon ng dagat ng mga tao sa paanan ng Zuanlei Peak. Maliban sa Zuanyin Peak, halos lahat ng mga natatanging disipulo mula sa iba pang 8 peak ay dumating. Siyempre, may mga matatanda ring nangunguna sa karamihan. Kung tutusin, masyadong sensational ang ginawa ni Chen Lei. Hindi napigilan ng ilang matatanda ang kanilang pag-uusisa at sumama sa kasiyahan. Sa pagkakataong ito, kumuha si Chen Lei ng pahintulot mula kay Lei Meng at direktang binuksan ang Zuan Leifeng Martial Arts Field. Pagkatapos ng lahat, sa labanan kahapon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas na halos masira ang tarangkahan ng Zuan Leifeng. Kung walang mga paghihigpit, malamang na gumuho ang bundok ng Zuan Leifeng pagkatapos ng ilang labanan. Iba ang larangan ng martial arts. Ito ay isang espesyal na lugar upang subukan ang iba't ibang martial arts at kayamanan. Nilagyan ng malakas na mga paghihigpit sa pagbuo. Kahit na kumilos si Lei Meng, hindi niya kayang sirain ang lugar na ito, lalo pa si Chen Lei at ang iba pa. Oo, magagawa mo ang iyong makakaya ng hindi nababahala na magdulot ng labis na pinsala. Ang Zuan Leifeng Martial Arts Field ay sapat na malaki upang tumanggap ng 10,000 tao na nagsasanay ng martial arts sa parehong oras, ngunit ito ay inabandona ng napakatagal, at hindi pa nabubuksan sa loob ng higit sa 100 taon. Matapos buksan ni Chen Lei ang larangan ng martial arts, maraming elder at disipulo mula sa iba't ibang peak ang dumating. Si Chen Lei ay nakatayo pa rin sa arena, nakatingin sa mga tao sa ibaba, diretso sa punto, at nagsabi, sinong senior brother junior brother ang handang magbigay ng payo, basta't siya ay kumuha ng 1,000 mababang uri ng kristal na bato, gagawin ko, huwag tanggihan ang sinumang darating. Panipi. Ang mga salita ni Chen Lei ay medyo ikinalungkot ng mga matatanda,
Nabalitaan ko na fan si Chen Lei, pero hindi ko inaasahan na totoo pala. Gayunpaman, bagaman hindi nasisiyahan ng pinakamataas na matatanda, hindi sila gaanong nasabi. Pagkatapos ng lahat, si Chen Lei ay hindi nila disipulo, at wala pa rin silang karapatang mag-utos. Darating ako. Ang isa sa mga disipulo ni Zuan Jianfeng ay hindi na nakapagpigil, at tumalon-talon sa ring. Sa Xia Du Qinglin, Xuan Jianfeng disipulong si Chen Lei, ngayon gusto kong ipaalam sa iyo, kung ano ang ibig sabihin ng langit at tao. Mukhang mayabang si Du Qinglin. Bagamat narinig ko ang tungkol sa mga tala ni Chen Lei kahapon, hindi niya ito isinasapuso. Paano maihahambing ang mga idiot na ito kay Du Qinglin? Ang pamilyang Du Qinglin sa Shintianzong na ito, ay maaaring ituring na pinakamalakas na sangay. Ang kasalukuyang master ng Xuanyin Tik, si Du Qiuyo, ay ang kanyang tiyahin, at ang kanyang lolo ay ang pinuno ng Law Enforcement Hall, at maging ang kanyang lolo ay isang elder ng Xuanyin Tik. Si Du Qinglin ay lumaki sa Shintianzong mula pa noong siya ay bata, at may pambihirang pangunawa sa swordsmanship. Bagamat 18 taong gulang pa lamang siya sa oras na ito, naabot na niya ang ika-9 na antas ng Ningyuan Realm sa isang cultivation, at isang hakbang na lang siya mula sa Gang Demon Realm. Ang martial artist, na nakarating sa masamang estado ng Gang, ay tinawag na Wuzang, na nangangahulugang isang henerasyon ng mga master. Sa mundo, ang Wuzang ay maaari ng magtatag ng mga sekta at bumuo ng mga pamilya. Ang pinakamalakas sa pamilyang Chen, kakaunti lang ang Wuzang sa masamang kaharian, at naging isa sila sa 5 pangunahing pamilya sa Qingyang City. Bagamat ito ay isang maliit na pamilya, ipinapakita din ito na si Wuzang ay napakalakas. Si Du Qinglin ay 18 taong gulang lamang. Ayon sa paghatol ni Lu Chang, tiyak na makakalagpas siya sa masamang espiritu sa loob ng 1 taon. Napakabata, guwapo at guwapo, na may malakas na backstage, natural na mapagmataas ang Du Qinglin na ito. Sa mga nakababatang henerasyon ni Zuan Tianzang, iilan lamang ang maaaring isaalang-alang niya. Maging sina Du Tixian, Yin Baimei, Shi Yulong at iba pa sa Xuantian Tik, Du Qinglin ay hindi natakot. Sa makatuwid, matapos malaman na si Chen Lei ay pumunta sa Haikou ng ganito, si Du Qinglin, isang mapagmataas na binata, ay nagalit at nagtanong kay Chen Lei ng gulo. Kapatid mo yan. Sa mga alagad na nanunood ng labanan sa ibaba, isang grupo ng mga tao ang namumukod tangi. Dahil, ito ang mga disipulo ni Xuanfeng, higit sa 12 sila, lahat sila ay magaganda at magaganda. Ang grupong ito ng mga kabataang babae ay nagtipon-tipon upang bumuo ng isang malatula at magandang tanawin, na nakakuha ng atensyon ng marami pang mga disipulo. Magkaroon ng kamalayan na ang mga disipulo ni Xuanfeng ay pribadong tinatawag na mga diwata ng iba pang mga pik na disipulo. Ang mga estudyanteng ito ay pawang bata pa, at ang kabaligtaran ng kasarian ay may malaking atraksyon sa kanila. Mahirap para sa maraming mga disipulo na makita ang tunay na mukha ng mga disipulo ni Zuaneng sa araw. Pagkatapos ng lahat, si Zuaneng ay may napakahigpit na mga kinakailangan sa kanyang mga disipulo. Higit pa rito, ang bawat isa sa mga disipulo ni Zuaneng ay labis na mayabang at mapagmataas, tulad ng mga engkanto sa buwan, napakahirap lapitan. Ngunit ngayon, mahigit 12 ang mga disipulo na may iba't ibang hitsura at ugali ang nagtipon-tipon, nakikipaglaban para sa kagandahan at nagdulot ng sensasyon, higit pa kay Chen Lei at Du Qinglin sa ring. Sa kanila, may 5 babaeng may pinakamagandang mukha. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng pula at may mahaba at matambok na balingkinitang katawan. Siya ay may malamig na balat at malambot, makinis na berdeng seda, ang pinakakapansin-pansin sa karamihan. Bukod sa babaeng ito ay sina Sanskrit Yu at Execuyan, ang 2 babae ay nakakaakit din, si Chunlan Kyujo ay halos hindi mapaghihiwalay sa isa't isa. Ang nagsasalita ngayon ay Sanskrit Yu, at ang tinutukoy niya ay ang babaeng nakapula, na nagngangalang Du Xianger, 19 na taong gulang ngayong taon, at ang nakatatandang kapatid na babae ni Du Qinglin. Kabanata 123. Si Du Xianger, talagang parang isang engkanto, ay naglagay kay Zhongling sa mundo at gwapo, pumangatlo sa listahan ng mga nakamamanghang dilag ni Zuan Tianzang. Para sa una at pangalawang lugar sa listahan ng mga nakamamanghang dilag,
Ang isa ay apo ni Sectmaster Xuantian, na pinangalan ng Chu Bikhan, at ang isa ay Ku Hangluan. Kabilang sa mga ito, si Ku Hangluan ay nangunguna sa listahan ng mga nakamamanghang dilag, at si Ning Bikhan ay pumangalawa sa listahan ng mga nakamamanghang dilag. Hindi lang nag-practice ang 2 taong ito sa Shantianzong, ngunit dahil sa kanilang mataas na talento, pinili sila ng mga matatanda ng sinaunang banal na lupain noong 1 taon at dinala sila sa linya ng paglilinang ng Holy Land. Ang banal na lupain ito ay tinatawag na Juntian Holy Land, at ang oras na iyon ay kinuha kasama sina Ning Bikhan at Ku Hangluan, gayon din si Hu Qilin, ang anak ng master ng Xuanwupi Kushengkui. Bagamat inalis ni Jun Tiansheng sina Ning Bikhan at Ku Hangluan mula sa linya ng pagtatanim, hindi pa rin nila inalis sina Ning Bikhan at Ku Hangluan sa listahan ng mga nakamamanghang dilag sa Shantianzong. Sa puso ng mga alagad, pareho silang mga diyosa na hindi maaaring lapastanganan. Ngayon, kahit na si Du Xianger ay nasa pangatlo sa listahan ng mga nakamamanghang dilag ng Shantianzong, sa katunayan, ito ang unang lugar sa listahan ng mga nakamamanghang dilag. At ngayong taon, ang listahan ng magagandang babae ni Zuan Tianzang ay may 3 pang pangalan, sina Fan Xiu, Nia Chenran at Xe Qiuyan. Ang kagandahan ng 3 taong ito ay may sariling pakinabang. Nakatingin na si Du Xianger sa singsing sa oras na ito, pinagmamasdan ang mukha ng kanyang kapatid na si Chen Lei, puno ng pag-aalala ang maganda nitong mga mata. Kahit na ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi mahina, siya ay mapusok at sobra-sobra, at hindi siya siguradong mananalo laban kay Chen Lei. Ngunit ngayong nakatungtong na si Du Qinglin sa ring, natural na hindi niya matatawag si Du Qinglin pababa, ngunit umaasa na hindi matatalo si Du Qinglin ng masyadong pangit. Nagmamalaki si Du Qinglin, hindi man lang tumingin kay Chen Lei, at sinabing casual, "Chen Lei, kaya mo yan." Ngumiti si Chen Lei. Bagamat kumilos si Du Qinglin ng may hinanakit, hindi dapat masama ang kanyang intensyon. Gayunpaman, dahil pinahintulutan siyang kumilos, hindi siya magalang. Kung gayon mag-ingat ka, naglabas si Chen Lei ng espada mula sa storage ring. Ang Du Qinglin na ito ay gumagamit ng espada, kaya syempre hindi siya magiging walang laman. Bagamat ang huling resulta ng walang laman na mga kamay at paggamit ng espada ay pareho, ipaalam kay Du Qinglin ang kanyang swordsmanship at ipaalam sa kanya kung ano ang tunay na mundo, may mga tao sa labas ng mundo, at may mga tao sa labas ng mundo. Para kay Du Qinglin, ito rin ay isang magandang bagay. Natapos magsalita si Chen Lei, na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay tumagos patungo kay Du Qinglin na parang isang daloy ng liwanag. Dang kang, may malinaw na tunog, at hindi nakita ni Du Qinglin kung anong galaw ang ginamit ni Chen Lei. Biglang nakaramdam ng pananakit ang kanyang pulso sa kanyang pulso. Hindi na niya mahawakan ang mahabang espada sa kanyang kamay, at bumagsak sa lupa. Ilang sandali, lumitaw ang makapal na pamumula sa puting jade na mukha ni Du Qing. Ngayon lang din niya ipinagmalaki na sinabi niya kay Chen Lei ang ibig sabihin nito, may mga tao sa labas ng mundo, may mga tao sa labas ng mundo, at ang kilos ng isang eksperto, hayaan si Chen Lei na manguna. Hindi niya inaasahan, pero naging ganoon. Hindi man lang siya humakbang kay Chen Lei, nabaril ang mahabang espada sa kamay niya at nabitawan. Sa kasalukuyan, mayroong isang dugong pulang patch sa gitna ng kanyang kanang kamay na may espada. Ang espada ni Chen Lei ay tumusok lamang sa posisyong ito at natamba ang mahabang espada sa kanyang kamay nang hindi nasaktan ang kanyang balat. Ang gayong kamangha-manghang kontrol sa kapangyarihan, hindi pa ito nakita ni Du Qinglin, hindi pa ito narinig. Chen Lei, niloko mo. Si Du Qinglin ay mukhang nasa sabik at malakas na sinabi, hindi inaamin na ang espada ay dulot ng kanyang kawalan ng lakas, ngunit inisip na sinamantala ni Chen Lei ang kanyang hindi sinasadyang atensyon at nagtagumpay sa pag-atake. Sinabi ni Chen Lei, talaga, mabuti yun, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Okay, hindi nagatubili si Du Qinglin na kunin ang espada na nahulog sa lupa, hinawakan ito sa kanyang kamay, na may seryosong ekspresyon, at sinabi, sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Panipi. Pagkatapos magsalita, sumayaw ang mahabang espada sa kamay ni Du Qinglin, at sa isang iglap ay nagkaroon ng daan-daang cyan ray, na nagiging isang magaan na kurtina, at lumipad patungo kay Chen Lei.
Hayaan mong makita mo ang kapangyarihan ng aking Aurora Green Rainbow Sword. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Du Qinglin, at siya ang pinakamahusay na eskrimador na may isang putok. Gamit ang set ng swordsmanship na ito, siya ay nilinang hanggang sa punto ng pagiging perpekto. Mando ay may kaila hilakbot na pagtagus. Hinarap ni Chen Lei ang buong lakas na espada ni Du Qinglin, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagpakita ng liwanag ng kulog, at ang malinaw na tunog ng kulog na sinamahan ng kulog, biglang kumislap. Pagkatapos nito, narinig ng lahat ang dangkang. Matalas muli, at muling lumabas ang mahabang espada ni Du Qinglin. Sa pagkakataong ito, nagpakita si Du Qinglin ng nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Ang kanyang ipinagmamalaking swordsmanship ay parang bata sa harap ni Chen Lei. Ito ay para sa kanya upang ipagmalaki, siguradong isang malaking dagok. Ito ay imposible, bulong ni Du Qinglin sa sarili, pananghinaan ng loob. Kung hindi ka pa bumaba, nakakahiya bang tumayo dito? Malinaw na nakikita ni Du Xianger sa ilalim ng singsing na si Chen Lei ay 2 beses nang naging maawin, kung hindi, hanggat siya ay medyo malupit, ang kamay ni Du Qinglin na nakahawak sa espada ay magiging walang silbi. Sa pagsasalita tungkol dito, iwinagayway ni Du Xianger ang pulang seda na nakabalot sa braso ni Shu, direktang ibinalot ito sa baywang ni Du Qinglin, at hinayla si Du Qinglin mula sa singsing. Big Brother, hindi ba gumamit ng demon technique si Chen Lei? Kung hindi, paano siya magiging napakalakas? Nang marating niya ang Du Xianger, hindi pa rin makapaniwala si Du Qinglin na siya ay matatalo ng ganoon kadali. Tumahimik ka, hinaan mo ang boses mo, hindi maarok ang cultivation na ito ni Chen Lei. Siguradong hindi kanya kalaban. Natatakot ako na sa mga batang disipulo ni Zuan Tianzang, ilan lamang sa kanila ang kanyang kalaban. Si Du Xianger ay may matalas na paningin. Bagamat hindi niya makita kung nasaan ang bottom line ni Chen Lei, alam niyang si Chen Lei ay talagang nakakatakot na figure. Si Junior Brother Chen ay talagang isang mahusay na paraan, natutunan ko mula kay Duan. Isang disipulo ni Shuang Kafeng na nagngangalang Duan Ming, ang sumampa sa ring. Junior Brother Chen, ipinanganak ako sa Shuang Kafeng, at pinrotektahan ako ng cultivation. Hindi ko alam kung may angkop na kayamanan si Chen Junior Brother, kung hindi man, kapag nanalo ako, natatakot akong hindi ako manalo. Panipi. Ang Duan Ming na ito ay talagang disipulo ni Zuan Kafeng at isang mahuhusay na tagapagdalisay. Ngumiti si Chen Lei at nagsabi, wala akong angkop na kayamanan. Gayunpaman, si Duan Senior Brother ay isang pagkakataon lamang. Kung matalo ako, wala akong reklamo. Sinabi ni Duan Ming, kung gayon, hindi ako magiging magalang, nanunood ng boxing. Nakasuot si Duan Ming ng isang pares ng light gray na guwantes sa kanyang mga kamay. Ang mapusyaw na kulay abo na guwantes na ito ay may espesyal na pag-andar. Iyon ay, maaari nitong palakihin ang lakas ng kamao ni Duan Ming ng 5 beses. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang cultivation ni Duan Ming ay ang ikapitong yugto ng Ningyuan Realm. Ang bawat suntok ay mayroon ding napakalaking lakas, katulad ng 8 hanggang 900,000 kilo. Bilang karagdagan, ang mga kulay abo na guwantes sa boxing ay pinalalaki ang epekto ng 5 beses, ang kanyang lakas ay humigit kumulang 4.5 milyong kilo, napakalaking puwersa, kahit na isang bundok ang nasa kanyang harapan, sapat na iyon para patagin siya. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga disipulo ng Shuang Kafeng ay hindi masyadong mataas sa paglilinang, ngunit sa Shantianzong, karaniwang walang sinuman ang nang-ahas na pukawin sila. Maaaring mayroon silang mga espesyal na kayamanan sa kanila. Ang hirap bantayan. Ang mga kulay abo na guwantes na ito ay talagang ang pinakamahusay na pares ng guwantes kung sila ay isusubasta. Ang mga ito ay sapat na upang ibenta para sa mataas na presyo. Sa katunayan, ang guwantes na ito ay talagang isang kayamanan ng pamilya Duan City Clan. Dahil sa pambihirang talento at pagsamba ni Duan Ming kay Zuan Tianzang, ibinigay niya ang kayamanan ng angkan ng lungsod na ito sa kanya. Kabanata 124. Naghagis ng suntok si Duan Ming, at lumitaw ang isang bilog ng kulay abong liwanag sa guwantes, na tila napakabigat, patuloy na nanginginig, na gumagawa ng tunog ng mga alon na humahampas sa baybayin.
Ikan-away ni Chen Lei ang kanyang kamao para salubungin siya ng malakas na putok. Nagtama ang mga kamao ni Duanming at Chen Lei sa isa't isa ng walang anumang pantasya. Ang mga bilog ng nakikitang ripples ay umalangaw sa hangin, ang suntok na ito. Ang kawalan ay hindi matatag. Biglang namula ang mukha ni Duanming, hindi makontrol ang kanyang anyo, at mabilis na umatras ng mahigit 100 hakbang pabalik. Saka lang siya tumayo at huminga ng malalim, bago siya tumingin kay Chen Lei nang may pagtataka. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, umatras din si Chen Lei ng 3 hakbang, ngunit pagkaraan ng 3 hakbang pabalik, matatag siyang tumayo sa pwesto, na may nakaka-relax na ekspresyon. Anong klaseng freak ito? Nagulat si Duanming. Sa ilalim ng kanyang kulay abong guwantes, kahit na ang malalakas sa unang antas ng kaharian ng masamang espiritu ay hindi maglalakas loob na harapin siya. Si Chen Lei ay hindi gumamit ng kahit katiting na panlabas na puwersa, at isang pares ng fist iron lamang ang nangunguna. Ang ganitong uri ng katawan, ang ganitong uri ng lakas, ay mas malakas lamang kaysa sa isang halimaw na hayop. Mag-ingat, 18 dosina sa magkasunod. Umungol si Duanming, at ang kanyang kamao ay biglang pumutok muli. Sa pagkakataong ito ay isa-isa niyang sinuntok, at mas mabigat ang bawat isa kaysa sa isa. Isang serye ng 18 suntok ang nagbigay sa kanya ng lakas ng suntok. Naiipon sa isang nakakatakot na punto, ang kulay abong ilaw ng kamao, halos naging isang malaking grupo ng mga bituin, na may mapangwasak na mundo, na sumabog ng mabangis kay Chen Lei. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang lakas ng 18 sunod-sunod na suntok ni Duanming. Ito ay isang uri ng power-giving technique. Ang suntok ay parang suntok, at ang suntok ay nakapatong sa suntok, at ang lakas ay nadagdag sa sukdulan kahit si Chen Lei ay hindi nang ahas na pilitin ito. Si Chen Lei ay naging isang purple na bahaghari, mabilis na umiwas sa matalim na gilid nito, at 100 metro ang layo sa isang iglap. Boom! Sa isang malakas na putok, ang ika-18 hanay ng mga suntok ni Duanming ay tumama ng husto sa lupa, at ang mga ilaw ng pagbabawal sa buong lupa ay naging maliwanag, at ang mga prohibition rune ay kumikislap, kumalat palabas, hindi mapigilan. Nanginginig, dissolving walang katapusang kapangyarihan layer sa pamamagitan ng layer. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang magbago ang kanilang mga mukha. Ang panahong ito ng paghahalo ay hindi gaanong kilala sa isang linggo. Sino ang mag-aakala na makakagawa sila ng gayong malupit na suntok, at ang huling suntok ay orihinal na pinalapot sa isang malakas na suntok? Imposibleng tanggapin ito. Huhu! Pagkatapos ng suntok na ito, naubos ang sigla ni Duanming, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang noo at mga templo ay basang-basa ng pawis, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga tuhod, at siya ay naghahabol ng hininga. Hindi niya maituwid ang kanyang baywang, na nagpapahiwatig na ang suntok ay tama. Tumabi si Chen Lei at hindi gumalaw. Ngayon ay maaari niyang patumbahin si Duanming gamit ang isang random na daliri, ngunit hindi niya ginawa. Makalipas ang kalahating araw, gumaan ang loob ni Duanming, tumayo at tumingin kay Chen Lei, at ngumiti ng mapait, "Junior Brother Chen, natalo ako." Talagang nauunawaan ni Duanming na ang kanyang 18 sunod-sunod na pag-atake ay talagang walang kapantay sa kapangyarihan, ngunit mayroong isang downside, iyon ay, ito ay tumatagal ng masyadong mahaba upang maipon, at ang kaaway ay madalas na madaling umiwas bago siya matapos na maipon. Sa kasalukuyan, hindi niya makontrol ang lakas ng kanyang kamao. Makakagawa lang siya ng isang tambol, kaya walang paraan para saktan si Chen Lei sa suntok na ito. At siya lang ang may lakas ng suntok na ito. Dahil hindi nasaktan si Chen Lei, natural lang siyang sumuko. Matapos talunin ni Chen Lei si Duanming, isa pang disipulo ang umakyat sa entablado upang hamanin. Sa sandaling ito nang si Chen Lei ay nakikipaglaban sa ring, 3 figure na nagpapalabas ng malupit na aura ang bumuhos mula sa labas ng sekta at dumaong sa Xuanwu Peak. Sa hall ng Xuanwu Peak, silang 3 ay direktang sumaludo sa Peak Master ng Xuanwu Peak, at pagkatapos ay nagsabi, "Guro, ano ang iyong ginagawa sa pagmamadali para tawagan kami?" Silang 3 pala ay sina Jin Kai, Hui at Chu Junyan na nakatanggap ng emergency na tawag. Ang 3 ito ang nangungunang 3 sa nangungunang 10 disipulo ng Xuanwu Peak. Kabilang sa mga ito, si Hui ay unang nirerango, si Chu Junyan ay nasa pangalawa,
at si Jin Tai ay nasa pangatlo. Kabilang sa mga ito, si Hu Yi ay nakalusot sa condensed gang state, at sina Jin Tai at Chu Junyan ay nakamit ang mahusay na pagiging perpekto sa condensed Yuan realm at hindi pa nakakalusot sa condensed gang state. Hindi naman sa ayaw ni Jin Tai at Chu Junyan na makalusot sa masamang kaharian. Pareho silang maaaring makalusot sa masamang kaharian anumang oras. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi nagmamadali, dahil mayroon pa ring higit sa kalahating taon kapag ang lihim na kaharian ng Qishan ay magbubukas sa oras na iyon, ang dalawa sa kanila ay handang pumasok sa lihim na kaharian ng Qishan, hanapin ang tamang chi ng ang masamang espiritu ng lihim na kaharian ng Qishan, at sumire sa kaharian ng lihim ng Qishan para sa mga masasamang espiritu. Kaya, sa panahong ito, parehong naipon nina Jin Tai at Chu Junyan ang kanilang mga pundasyon. Kung mas malalim ang kanilang pundasyon, mas magiging matatag ang kanilang lakas pagkatapos nilang masira ang masamang kaharian. Bagamat hindi sila nakalusot sa masamang kaharian, parehong may kakayahan sina Jin Tai at Chu Junyan na lumaban sa mga puwersa ng ikalawa at ikatlong layer ng ordinaryong masamang kaharian. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga bihirang mga henyo na may hindi pangkaraniwang mga talento. Ang tatlong ito ay tunay na trump card ni Hu Shenkui, at sa pagkakataong ito, masyadong nawala ang mukha ni Xuan Wupik sa mga kamay ni Chen Lei. Nagalit si Hu Shenkui at agad na sinumpa ang tatlong disipulo pabalik. Intensyon ko na bumalik kayong tatlo. Ipinaliwanag ni Hu Shenkui ng detalyado ang katotohanang tinalo ni Chen Lei ang Xuan Wupik Barbarian at Suang Feiyang. Narinig ito ng tatlong pangunahing disipulo, at nagalit ang lahat. Napakatapang ko, hindi ko man lang inilagay ang Xuan Wupik sa aking mga mata. Guro, makatitiyak ka, tiyak na makikita natin ang mukha na ito. Tumango si Hu Shenkui at sinabing, layunin ko rin na bawiin ka. Chen Lei, kailangan mong turuan ako ng magandang leksyon at turuan siya. Hanggat hindi ka papatayin, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Mayroon akong master na mag-aalaga sa kung ano ang mahalaga sa iyo. Panipi. Narinig ni Hu Yi, Jin Tai, at Chu Junyan ang sinabi ni Hu Shenkui. Natural na naiintindihan nila ang ibig sabihin ng guro. Hindi nila kailangang maging maawen kay Chen Lei. Huwag kang mag-alala, Master, gusto kong hindi na mabuhay o mamatay si Chen Lei sa mga darating na araw, at ipaalam sa kanya na ang masaktan tayo sa Xuan Wupik ay ang huling bagay na pinagsisisihan niya sa kanyang buhay. Kinuyam ni Jin Tai ang kanyang mga kamao, at sinabi sa marahas na tono. Oo, guro, itong Chen Lei ay hindi maaaring pabayaan. Isang bagong dating na hindi kumikilos nang naipit ang buntot, ngunit sikat at nakakasakit sa akin ang Xuan Wupik. Dapat siyang turuan ng husto. Malungkot ding sabi ni Chu Junyan. Para naman kay Hu Yi, lalo niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Si Hu Yi ay pamangkin ni Hu Shenkui. Itinuring na niya ang Xuan Wupik na kanyang tahanan. Napahiya si Xuan Wupik tulad ng ginawa niyang kahihiyan. Paano niya ito natitiis? Master, huwag kang mag-alala, pupunta tayo ngayon at bugbugin si Chen Lei para hindi niya maalagan ang sarili niya. Mabangis na kumislap ang mga mata ni Hu Yi, at sinabi niya kay Hu Shenkui. Sandali lang, malayo ang biyahe ninyong tatlo. Ang panloob na chi ay labis na naubos. Ibalik muna ang isang ito sa Yuandan upang ibalik ang panloob na chi, at pagkatapos ay hindi pa huli ang lahat. Panipi. Napakabukas palad ni Hu Shenkui sa pagkakataong ito, at hindi siya nagmamadaling hayaan ang tatlo ni Hu Yi na pumunta sa Zuanlei Peak, at hindi pa huli ang lahat para umalis kapag ganap na silang gumaling. Oo, Master. Ibinalik ni Hu Yi at ng tatlong tao ang Yuandan, itinaas ang kanilang mga ulo, at diretsyong umupo sa Xuanwu Hall, at sinimulang bawiin ang Yuan Qi na nawala sa paglalakbay, naghahanda na harapin si Chen Lei, perpektong kondisyon. Kabanata 125. Di nagtagal, natapos ni Hu Yi, Jin Tai, at Chu Junyan ang pagpino ng kapangyarihan ng Huiyuan Pil, at ang katawan ay puno ng tunay na diwa at ganap na nakabawi sa pinakamataas na estado nito. Guro, pumunta tayo sa Zuanlei Feng ngayon at turuan si Chen Lei ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Si Hu Yi, Jin Tai, at Chu Junyan ay dumating kay Hu Shenkui at sinabing berberengan. Sandali lang. Ikanaway ni Hu Shenkui ang kanyang kamay para pigilan muli ang tatlo ni Hu Yi,
At pagkatapos ay sinabing, mayroong 3 tier 4 na mababang uri na kayamanan dito. Kailangan mo munang tumulong ng dugo para maayos ito, kung sakaling magkaroon ng aksidente. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Hu Shengkui ang kanyang kamay, 3 aura na naglalabas ng iba't ibang sinag, kasing lakas ng galit, ang lumutang sa harap ng 3 tao ng Jintai. Teacher, masyado kang maingat. Nang makita ang 3 mababang uri ng kayamanan ng tier 4 na nakasabit sa harapan nilang 3, sina Hu Yi, Jintai, at Chu Junyan, naramdaman nilang lahat na gumawa ng sobrang ingay ang kanilang Panginoon. Ito ay para lamang sa pakikitungo sa isang alagad na nagsimula pa lamang ng kalahating taon. Kapaki-pakinabang ba na pakilyusan ang mga taong tulad nito? Hayaan silang uminom ng Huiyuan pills at bigyan sila ng makapangyarihang kayamanan. Kakaiba at mahirap pakitunguhan si Chen Lei. Ang 3 kayamanang ito ay para sa iyo kung sakali. Sa 3 kayamanan na ito sa kamay, naniniwala akong hindi mo dapat palampasin ang mga ito, malakas na sabi ni Hu Shengkui. Guro, kung mabaigo kami sa ganitong paraan, hindi kami karapat-dapat na maging mga apprentice ng iyong matandang lalaki. Malakas na sabi ng 3 tao ni Hu Yi. Ikanaway ni Hu Shengkui ang kanyang kamay at nagsabi, okay, bawasan ang chismis, dalisayan mo ang 3 kayamanan na ito sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay maaari kang pumunta upang salubungin ang kaaway. Oo, Master. Mabilis na kinuha ng Jintai Trio sa kanilang mga kamay ang 3 kayamanan na nakasabit sa kanilang harapan, kinagat ang dugo sa dulo ng kanilang mga dila, pinatulo ito sa mga kayamanan, at pino ang mga ito. Ang kayamanan na nakuha ni Hu Yi ay isang pares ng Purple Gold Phoenix Wings. Ang pares ng Purple Gold Phoenix Wings na ito ay may kulay na lavender, manipis na parang cicada wings, walang cap-ores sa talas, at walang cap-ores sa pag-atake. Ito ay nababagay sa paglilinang ni Hu Yi. Ang pamamaraan ng Wing Blade Ju ay mas malakas, at ang pag-atake ay nad-oble. Ang nakuha ni Jintai ay isang gintong cudgel. Ang mace na ito ay tinatawag na Jinguang Mace. Ang mace ay parisukat na may cross-section na 80 knots. Puno ng tunay na diwa. Ang mace na ito ay maaaring maglabas ng nakasisilaw na gintong liwanag at dobleng pag-atake, malakas na kapangyarihan, mahusay na kayamanan. At ang nakuha ni Chu Junyan ay isang mahalagang salamin na tinatawag na Sunlight Mirror. Ang salamin ay nagbubuhos ng tunay na kakanyahan sa rehiyon ng araw, na maaaring naglalabas ng mainit na purong sikat ng araw, na sinusunog ang lahat ng hindi nasusunog, at ang kapangyarihan nito ay walang limitasyon. Ang 3 kayamanan na ito, kahit na sa mga kamay ni Hu Shengkui, ay bihirang mga gawa. Kung talagang ayaw mong ibigay ang 3 kayamanan na ito sa mga normal na panahon, ngunit ngayon, upang mailigtas ang mukha ng Xuan Wupik, si Hu Shengkui ay itinuturing din na minsang dumanas ng malaking pagdurugo. Nakuha ni na Hu Yi, Jintai, at Chu Junyan ang 3 kayamanang ito. Matapos pinuhin ang patak ng dugo, nalaman agad nila ang kapangyarihan ng 3 kayamanan, at damobel ang kanilang pagtitiwala sa kanilang mga puso, at nangako sila kay Hu Shengkui ng sunod-sunod. Sa sandaling hindi mapangalagaan ni Chen Lei ang kanyang sarili nang hindi binubugbog si Chen Lei, itataas niya ang kanyang ulo upang tingnan. Well, hindi mo na kailangang maghintay at magmura sa aking relo. Ang pagkatalo sa maliit na magnanakaw na iyon na si Chen Lei at pagpapalim sa akin ay ang pinakamagandang gantimpala para sa akin. Ikanaway ni Hu Shengkui ang kanyang kamay, inayos ang isang espesyal na Xuantian flying boat, at ipinadala si Hu Yi at ang iba pa sa Xuan Leifeng practice field. Hindi nagtagal, ang mga lumilipad na bangka ng 3 Hu Yi ay sumugod sa Xuan Leifeng martial arts field, at nang sila ay nasa 100 metro mula sa ibaba, ang 3 Hu Yi ay agad na tumalon pababa mula sa Xuan Tian flying boat, tulad ng 3 daloy ng liwanag. Nakarating sa larangan ng martial arts. Sa oras na ito, nagkataon na natalo ni Chen Lei ang isang disipulo ng Xuan Wupik. Ang Xuan Wupik na disipulong ito ay nasa ika-5 ranggo sa nangungunang 10 disipulo. Gayunpaman, hindi pa rin siya ang kalaban ni Chen Lei at natalo sa pakulo ni Chen Lei. Hindi mapigilan ang kahihiyan. Nakita ni na Hu Yi, Jintai, at Chu Junyan ang pagkatalo ng kanilang junior brother, at natural na napakapangit ng kanilang mga mukha. Chen Lei, huwag kang masyadong mayabang, tuturuan kita ng leksyon.
Ang init ng ulo ni Jintai ay ang pinakamarahas, at hindi niya napigilan ito kahit sandali. Umungol siya at pumasok sa ring. Sila ang 30 punong disipulo ng Xuan Wukek. Nandito silang lahat. Ito ba ang ritmo ng pagkatalo kay Chen Lei? Nang makita ng maraming disipulo ang tatlo ni na Huyi, Jintai at Chu Junyan, bigla silang sumabog. Siguradong sikat ang tatlong ito sa Xuantian School. Maraming mga disipulo ang hindi nakakakilala sa mga matatanda na namamahala sa kanila, ngunit kilala nila si Huyi, Jintai, Chu Junyan. Diyos ko, napakagwapo ni Chu Junyan, karapat-dapat siyang maging numero 1 gwapong lalaki sa Xuan Wukek. Ilang mga babaeng disipulo, nang makita si Chu Junyan, biglang naging maliwanag, gumawa ng mga hanggal na komento. Hoy, huwag kang lumihis. Ang babaeng kasamahan sa tabi niya ay tumingin kay Chu Junyan sa kanyang maningning na mga mata, ngunit mayroon pa rin siyang dahilan sa ilang sandali. Maging ang ilang matatanda mula sa iba pang mga taluktok ay hindi maiwasang mapatingin sa tatlo ni na Huyi, Jintai at Chu Junyan. Totoong napakalaki ng mga pangalan ng tatlong taong ito, at kahit ilang matatanda ay hindi naman kalaban ng tatlong ito. Napaka-outspoken ni Jintai. Pagkarating niya ay hindi na siya masyadong nagsalita kaya dumiretso siya kay Chen Lei. Dam, alam mo ba ang rules? Sinong berdeng sibuyas ang gusto mo? Gustong makipag-away sa akin, bayaran muna ang taya ng 1,000 lower grade crystals. Iniwasan ni Chen Lei ang malakas na suntok ni Jintai, at pagkatapos ay sinabi, walang paraan na mawawala ako sa iyo. Akin kayong lahat, kaya anong deposito ang babayaran ko? Ngumisi si Jintai, ibinuka at isinara ang kanyang mga kamao, at baliw na inatake si Chen Lei, nang hindi man lang tumitingin sa mata ni Chen Lei. Dam, hindi ako marunong magpuri. Lumubog ang mukha ni Chen Lei at nagalit. Hindi niya sinusunod ang mga patakaran, kaya huwag sisihin sa pagiging magalang. Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip si Chen Lei, at tinapik siya ng palad. Ang hangin ay parang galit, at kung ang dagat ay umuungal, ang hangin ay gamulong sa mga ulap, at nagmamadali patungo sa Jintai. Sa isang malakas na ingay, binaril si Jintai at itinapon palabas at bumagsak ng husto sa lupa. Ang mga disipulong nanunood ng labanan ay biglang bamuka ang kanilang mga bibig upang punuin ang buong tinapay. Masyadong katawa-tawa. Si Jintai, na bumagsak sa lupa, ay umubo at dahan-dahang tumayo, na may galit sa kanyang mga mata. Chen Lei, iniirito mo talaga ako. Originally, bubugbugin lang kita. Ngayon mukhang kailangan kong mag-iwan ng ilang permanenteng babala para sa iyo. Hindi inaasahan ni Jintai na sa kanyang kawalang ingat, siya ay magdaranas ng napakalaking kawalan. Ang lakas ng palad ni Chen Lei kanina lang halos mabali ang buto niya. Paanong si Jintai, na mataas ang tingin sa sarili, ay makakayanan ito? Gisingin mo ako, umungol si Jintai, at biglang lumitaw ang isang layer ng gintong liwanag sa kanyang katawan. Ang ginintoang liwanag na ito ay isang manipis na patong lamang, na dumidikit sa balat, na ginagawang lubos na banal ang buong pagkatao ni Jintai, tulad ng isang gintong estatwa. Ito ay ang 9 Profound Golden Body Arts. Talagang ginamit ng Senior Golden Brother ang serye ng mga pagsasanay na ito upang labanan ang kalangitan. Sa pagkakataong ito, may problema si Chen Lei. Sa mga disipulong nanunood ng labanan sa ilalim ng ring, ang mga disipulo ni Shen Wufeng ay sumigaw sa pananibik matapos makita ang eksenang ito. Ang 9 Profound Golden Body Art na ito ay isa sa pinakamalakas kong ehersisyo sa Xuan Wukek. Nilinang ni Senior Brother Jin ang pagsasanay na ito sa ika-4 na antas. Ang buong katawan ng espada ay hindi na-access, at ito ay kasing lakas ng malalim na ginto at napakalakas. Tingnan kung paano nagtatago si Chen Lei sa pagkakataong ito. Panipi, malakas na sabi ng isa pang estudyante. Kanote 126. Chen Lei, mamatay ka na. Si Jintai ay umungal, ang kanyang mga kamao ay sumambulat na may gininto ang liwanag, kung ang dalawang pag-ikot ng gininto ang araw, nakasisilaw, ay tumama kay Chen Lei ng husto. 9 Profound Golden Fist. Kamaong naghagis ng gintong tao, nadudurog ang mga bundok at jade. Ginagamit ni Jintai ang 9 Profound Golden Man Fist sa pagsasanay ng 9 Profound Golden Body Fingers. Ang magkabilang kamao ay natatakpan ng mga gintong bahay.
Parehong malakas, malakas at makapangyarihan. Sinira ni Golden Mang ang bundok. Golden Mang at ulap. Golden Mang Broken Star. Ikanaway ni Jintai ang kanyang kamao, at ang mga gintong-gininto ang tilapon ay kumikislap sa hangin, dala ang malakas na kapangyarihan ng mga bundok at dagat, sunod-sunod, na mabangis na umatake kay Chenlei. Ang mga palad ni Chenlei ay sinasampal o pinipisil, o hinihila, ang kanyang figure ay maganda at maislan, siya ay may antas ng opens iba at depensiba, at siya ay malayang makakilos pasulong at paatros. Boom 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 boom. Sa ring, na parang may tinutunog na sky drum, pinutol ni na Jintai at Chenlei ang kanilang mga kamao at gumawa ng malakas at nakakabinging tunog. Ang malalaking alon ng hangin ay nakikita ng hubad na mata, na kumakalat sa lahat ng direksyon, at ang umaapaw na tubig ay umapaw, sumasakit ang pisngi mo ang umiihip na hangin. Chenlei, mamatay ako. Nakita ni Jintai na hindi siya makaatake ng matagal, bigla siyang umungal. Ang buong katawan niya ay puno ng gintong liwanag. Ang bilis at lakas ng pag-atake niya ay biglang tumaas ng 2 beses, ngunit pilit niyang pinalakas ang kanyang tunay na lakas, asensya, at muling pinalaki ang kapangyarihan ng 9 Profound Golden Light Fist. Isang bagong taas. Kaya lang, sa lakas na ito, hanggang 10 paghinga lang ang kaya niya. Pagkatapos ng 10 paghinga, ang kanyang lakas ay bababa, kahit na mas mababa sa kalahati ng normal. Ito ay isang kakaibang pamamaraan na nakuha ni Jintai mula sa kanyang sariling mga pakikipagsapalaran, na tinatawag na pamamaraan ng elementong kumukulo. Matapos sirain ang pamamaraan ng kumukulong elemento, ang elemental na enerhiya ng katawan ay parang kumukulo, nadodoble ang kapangyarihan, ngunit ang rate ng pagkonsumo ay doble din na mas mabilis kaysa sa dati. Matapos masampal si Jintai sa paglipad ni Chenlei sa simula, hindi na siya nang ahas na maliitin muli si Chenlei, kaya direktang ginamit niya ang pinakamakapangyarihang mga diskarte sa pagsasanay na 9 Profound Golden Body Dew at 9 Profound Golden Mansion. Gayunpaman, madali pa rin itong kinuha ni Chenlei. Nagulat ito sa puso ni Jintai. Si Chenlei ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Noong una ay akala niya ay madali niya siyang mapapanalo, ngunit ngayon ay tila wala na siyang tunay na kakayahan, imposibleng manalo si Chenlei. Kaya, hindi nag-atubili si Jintai na agad na sirain ang pamamaraan ng kumukulong elemento, upang ang bilis at lakas ng pag-atake ay nadobol muli. Boom boom boom. Ang hangin sa itaas ng singsing ay sumabog, at ang buong hangin ay natakpan ng isang mayamang gininto ang kamao. Si Chenlei ay ganap na napapaligiran ng mga gintong kamao, na bumubuo ng isang malakas na agos ng sigla, at mabilis na sumugod kay Chenlei. Ito ay isang uri ng pasukan. Si Chenlei ay nasa Yuan Li Feast na parang isang gintong karagatan, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ang kanyang mga palad ay parang 2 malalaking berdeng burol, mahigpit na binabantayan ang pinto, na humaharang sa lahat ng gininto ang agos sa labas. Siyempre, pinagbuti din ni Chenlei ang kanyang orihinal na lakas. Ngayon, nadagdagan niya ang kanyang lakas sa humigit kumulang 80% para ma-stabilize ang marahas na Jintai. Gayunpaman, gusto niyang matalo ng madali si Jintai, ngunit hindi ito madali. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chenlei, dahil masasabi niya sa isang sulyap na ang ganitong uri ng pagsiklab ng Jintai ay panandalian at hinding-hindi mapapanatili. Hanggat nakaligtas siya sa Jintai outbreak period, madali niyang maitatalo si Jintai. Oo naman, pagkatapos ng 10 paghinga, mabilis na bumaba ang momentum ni Jintai at bumalik sa dati nitong level. Bukod dito, pagkatapos bumalik sa normal na antas, mabilis pa ring bumabagsak ang momentum ni Jintai. Ito ay isang sekwela ng boiling element technique. Kung hindi niya matatalo ang kalaban ng may tapang, mawawalan siya ng kakayahang lumaban at maaari lamang patayin. Tumingin si Jintai kay Chenlei sa oras na ito, nagulat sa kanyang puso, mas malakas pa si Chenlei kaysa sa inaakala niya. Chenlei, gaano ka man kalakas, hinding-hindi mo ako makakalaban sa Xuanwu Peak. Pagkatapos magsalita ni Jintai, walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang gintong patpat at hinawakan ito sa kanyang kamay. Golden Light Mace, 4 na talampakan ng haba, ang buong katawan ay gawa sa ginto, naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag, nakaukit na may siksik na dark gold patterns, ang malakas na aura ay hindi mapigilan ang pag-alon.
Naghahatid ng hindi magagapi na aura. Walang kahihiyan, isa sa 3 pangunahing disipulo ng marangal na Xuan Wukik, sa arena, ay gumamit talaga ng kayamanan, at isa pa rin itong tier 4 na kayamanan. Napakaganda at malaking mukha, panipi. Sa ilalim ng singsing, isang boses ang tumunog, puno ng panunuya. Ang mga naglalakas loob na magsalita ng ganito ay natural na hindi natatakot na masaktan ang Xuan Wukik. Malinaw na narinig ni Huyi at Xu Junyan ang mga salitang ito, malungkot ang kanilang mga mukha, at matalim nilang tiningnan ang nagsasalita at nalaman na ito ay si Fang Kangyu, isang disipulo ni Zuan Tianzang. Anak, sa bibig mo nanggagaling ang kamalasan, alam mo, isara mo yang mabahong bibig mo. Marahas na binyantaan ni Huyi si Fang Kangyu. Bakit, Huyi? Ang iyong Xuan Wukik ay may mukha, at hindi ka pinapayagang sabihin na hindi ka makakadalo. Kailan ka nang ahas na takutin ang aking Zuan Chinfeng disipulo? Senior Brother Du Tai Fang Kangyu Line, sumulyap kay Huyi, at sinabing nandidiri. Okay, Du Tixian, hindi ako nakikipagtalo sa iyo ngayon. Kapag natapos na ang insidente ni Chen Lei, aayusin natin ang usaping ito sa pagitan natin, marahas na sabi ni Huyi. Nagkibit-balikat si Du Tixian, at walang pakialam na sinabi, sasamahan kita anumang oras. Alam ni Huyi na wala nang magagawa sina Du Tixian at Fang Kangyu ngayon, kaya hindi niya sila pinansin at muling itinuon ang tingin sa singsing. Sa oras na ito, hinawakan na ni Jin Tai ang ginintoang patpat sa kanyang kamay at hamampas kay Chen Lei. Oh! Sa isang mahinang tunog, isang malaking gintong multo ang sumugod mula sa gintong cudgel at naging isang malaking stick na may sukat na ilang metro ang haba at 3 metro ang lapad. Sa pagpindot ng momentum ng Mount Taishan sa tuktok nito, bumagsak ito patungo kay Chen Lei, ang tuktok ng kanyang ulo ay nabasag. Paanong napakalakas! Nagulat ang lahat nang makita nila ang malaki at matibay na higanteng gintong cudgel. Bagamat ang Golden Mace na ito ay isang tier 4 na kayamanan, hindi ito dapat ganoon kalakas. Gayunpaman, hindi alam ng lahat na mayroong Yuan Qi na itinuro mismo ni Hu Shengkui sa gintong patpat na ito. Ang Dao Yuan Qi na ito ay walang Gangsha Qi, ngunit purong Yuan Qi, ngunit ito ay naging cultivation ng Pickmaster ng Xuan Wukik sa loob ng maraming taon, at ang Yuan Qi ay dalisay. Ang sobrang dalisay na siglang ito ay maaaring magbigay daan sa ika-4 na baitang mababang uri na kayamanan na ito na ganap na ipakita ang kapangyarihan nito, at natural na mayroon itong pambihirang kapangyarihan. Kung hindi, umaasa lamang kay Jin Tai, isang disipulo ng Ningyuan Realm na hindi pa nakakatuntong sa masamang Gang Realm, at ang kanyang sigla ay naubos na, paano magagamit ang kapangyarihan ng tier 4 na kayamanan na ito. Tumingin si Chen Lei sa malaking gintong liwanag na tumama sa kanya ng seryosong ekspresyon. Mula sa napakalaking gintong liwanag na iyon, nakaramdam siya ng malaking banta. Ang espiritu ni Chen Lei ay lubos na nakatuon, at ang lahat ng kulog at kidlat na diwa sa kanyang dantian ay pinakilos, natipon sa kanyang mga kamay, hinuyam ang kanyang mga kamao, at ginamit ang kanyang buong lakas, patungo sa malaking gininto ang liwanag na tumama sa kanya. Marahas isang kamao ang sumabog. Kabanata 127. Isang malakas na pagsabog na parang isang hampas ng bakal ang umalingaw sa mga tainga ng lahat, at pagkatapos, nakita nila ang gininto ang liwanag sa lahat ng dako, ang malaking gintong liwanag ay biglang nabasag, na naging hindi mabilang na gininto ang liwanag na kaguluhan, na tumalsik sa lahat ng direksyon. Para kay Chen Lei, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang buong figure ay tila natama ng isang sinaunang higanteng hayop, at siya ay dumudulas ng diretso sa likuran, at ang pares ng sapatos sa ilalim ng kanyang mga paa ay nasira sa isang kisap mata. Inilipat ni Chen Lei ang kanyang sigla sa kanyang mga paa sa isang iglap, upang maprotektahan niya ang kanyang mga paa. Kung hindi, ang kanyang mga binti ay malamang na maging lupa at mataba, na naglalantad ng kanyang mga buto. Gayunpaman, sa huli, tumigil pa rin siya. Kahit na ang pares ng sapatos sa kanyang mga paa ay pagod na, hindi siya napinsala, at ang malaking magaan na mace ay nadurog ng isang pares ng bakal na kamao. Paano ito posible? Nagkagulo ang mga alagad at matatandang nanunood. Ang kamahalan ng tagumpay na iyon, ngayon ay iniisip ito ng ilang matatanda, at sila ay natatakot pa rin.
Sino man sa mga matatandang naruroon ay hindi kumpiyansa na magagawa nila ang tagumpay. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang pares ng bakal na kamao, tinanggap ni Chenlei ang malakas na suntok ng hindi nasaktan. Sa panahon ngayon, si Chenlei, sa mata ng mga matatanda, ay isang halimaw na may walang hangganang katawan tulad ng itim na bakal, isang ordinaryong tao, na napakalikot at nang ahas na gamitin ang magkabilang kamao upang labanan ang mga kayamanan. Natigilan din si Jin Tai, talagang ginawa ni Chenlei ang kanyang malakas na suntok gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagsasabing ito ang kanyang ultimate blow, iyon ay ganap na hindi tumpak. Ito ay dapat na isang suntok mula sa kanyang Panginoon na si Hu Shengkui na nakipagtulungan kay Jin Guangmei. Bagamat hindi ito ang buong pagsisikap ng master, ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa sariling putok ni Jin Tai, ngunit ganoon na lamang, hindi pa rin niya kayang talunin si Chenlei. Hindi ba't nangangahulugan ito na ilang beses na mas malakas si Chenlei kaysa sa kanya? Dahil dito, hindi ito matatanggap ni Jin Tai. Habang iniisip ito ni Jin Tai, si Chenlei ay naging malakas na hangin, hamampas sa kanya, nag-volley ng mga lumilipad na paa, sumipa ng marahas, at sinipa si Jin Tai sa mukha. Gustong magtago ni Jin Tai, ngunit napakabilis ng sipa ni Chenlei. Pangalawa, ubos na ang energy niya at sobrang baba ng lakas niya. Kaya naman, malakas siyang sinipa ni Chenlei. Biglang nakaramdam ng pananakit si Jin Tai sa kanyang ilong, bumulwak ang dalawang dumudugo sa ilong, at siya mismo ang lumipad palabas ng malakas at nahulog sa lupa. Sinasabi ko sa iyo na huwag sumunod, sinasabi ko sa iyo na gumamit ng mga kayamanan, sinasabi ko sa iyo na harangan ang aking paraan ng paggawa ng pera. Tumalon si Chenlei, mahigpit na sinakyang si Jin Tai, itinaas ang dalawang kamao, binuksan ang isang arko mula kaliwa pa kanan, sinuntok ang laman, at nagpatuloy sa pagsuntok. Sa isang tisap mata, tuluyan nang nabasag si Jin Tai sa ulo ng baboy. Nagpatuloy sa pagsasalita si Chenlei habang binubugbog, ngunit talagang galit siya. Gustong aminin ni Jin Tai ang pagkatalo at humingi ng awa, ngunit pagkatapos ng ilang beses na pagbuka ng kanyang bibig, hindi siya nagsalita ng isang kumpletong pangungusap at direktang sinaktan ni Chenlei. Siyempre, naunawaan din ng mga nasasakupan ni Chenlei ang panukala, at hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas, kung hindi ay magagawa nilang hipan ng isang suntok ang ulo ni Jin Tai. Hanggang sa siya ay naadik, huminto si Chenlei at tumingin kay Jin Tai, na tiyak na hindi niya kilala, at nagtanong, nainom mo na ba ito, sumuko ka na ba? Ang buong mukha ni Jin Tai ay namumula ng kasing laki ng palanggana, at malabo niyang sinabi. Dahil sa takot na magsalita ng mabagal, sinalubong siya ni Chenlei ng isang malakas na suntok. Natalo ka, pero hindi ka nagbayad ng taya. Maganda ang stick na ito, kaya ikaw ang nagbayad ng deposito. Nakita ni Chenlei na kahit nataman siya sa ulo ng baboy, si Jin Tai, na mahigpit pa rin ang hawak sa golden cudgel, ay direktang hinawakan ang golden cudgel na hawak niya. Ito ang binigay sa akin ni Master. Hindi mo ito matatanggap. Nagmamadali si Jin Tai at maaaring mawala ang lahat, ngunit ang gintong cudgel na ito ay hindi dapat mawala. Sabik, napakalinaw ng pangungusap na ito, nang walang anumang kalabuan. Binigay sa iyo ni Master. Nang marinig ni Chenlei ang mga salitang ito, natigilan siya sandali. Bagamat naisip niya na si Jin Tai at ang iba pa ay naglakas loob na gamitin ang tier 4 na kayamanan na ito para harapin siya, ito ay dapat na mga tagubili ng Xuanwu Peak Master na si Hu Shengkui. Sa pag-iisip tungkol sa puot ni Hu Shengkui sa kanya, naunawaan ni Chenlei na si Hu Shengkui talaga ang pinakamalaking utak sa likod nito. Binigay ba sa'yo ng amo mo? Pagkatapos ay kailangan kong magdesisyon pa. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Chenlei, ngunit imposibleng bumalik ang gintong patpat sa kanyang kamay. Oo, ito ay napino, ngunit ito lamang ang pinakamababang antas ng pagpino, pinalalabas ako. Kinuha ni Chenlei ang gintong patpat at sinisiyasat ito ng kaunti gamit ang kanyang espiritual na kamalayan, at nalaman na ang gintong patpat ay dinalisay ng isang patak ng dugo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagpino ay ang pinakamababang antas ng pagpino, at hindi makakamit ang perpektong pagsang-ayon sa gintong stick na ito.
Direkta niyang ginamit ang kanyang divine consciousness para burahin ang spiritual mark na iniwan ni Jintai sa gintong stick. Cough! Nang alisin ni Chenlei ang maliit na spiritual note na iniwan ni Jintai sa golden cudgel, agad na bumubulwak si Jintai ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay direktang nahimatay. Isang Xuan Wukik na disipulo ang nagpakita, kaladka rin siya. Hinawakan ni Chenlei ang gintong patpat at sinabing walang pakialam. Masyadong bullying. Sa ilalim ng ring, si Huyi at Chu Junyan ay nanginginig sa buong katawan. Huwag mong kunin ang iyong gintong senior brother. Galit na sigaw ni Huyi sa mga disipulo ng Xuan Wukik sa tabi niya. Ang dalawang disipulo ng Xuan Wukik ay hindi nang ahas na magpabaya. Umakyat sila sa singsing, maingat na binuhat si Jintai pababa, nagpakain ng mga gamot na table tas, at naglagay ng traumatic ointment, at nagising si Jintai sa sandaling sila ay abala. Pagkagising, sinulyapan ni Jintai sina Huyi at Chu Junyan, at nahihiyang sinabi, "Dalawang senior brothers? Nahihiya ako sa aking guro, nahihiya ako." Junior brother, hindi mo kailangang sisihin ng sobra ang iyong sarili, ang maliit na magnanakaw na ito na si Chenlei ay talagang napakalakas, lampas sa aming inaasahan. Inaliw ni na Huyi at Chu Junyan si Jintai. Tumango si Jintai at sinabing, "Ikalawang senior brother, si Chenlei ay hindi magagapi. Kung gusto mo siyang talunin, hindi mo siya kayang labanan." Pagkatapos lamang na lumitaw ang mga ito ay gagamitin nila ang mga kayamanang iyon upang ganap na talunin siya, kung hindi ay mahirap na makitungo sa kanya. Panipi. Sinabi ni Jintai kay Huyi at Chu Junyan ang kanyang nararamdaman para kay Chenlei ng detalyado, para hindi na maulit ang kanyang mga pagkakamali. "Okay, junior brother, naiintindihan namin. Maaari kang magpahinga ng mabuti sa ibaba at tingnan kung paano namin haharapin itong Chenlei at gagantimpalaan ka." Mahusay na natapos ni na Huyi at Chu Junyan ang Jintai. Pagkatapos, dumiretso si Chu Junyan sa ring at sinigawan si Chenlei, "Munting magnanakaw Chenlei, napakatapang mo, maglakas loob na limunin ang aking kayamanan ng Xuan Wukik. Ngayon hindi kita mapapatawad, bayad habang buhay." Panipi. Naalala ni Chu Junyan ang paliwanag ni Jintai. Sa sandaling umakbang siya sa singsing, ipinihit niya ang kanyang palad at hinawakan ang layang mirror sa kanyang kamay, itinulak si Yuan Chi sa layang mirror, isang maliwanag na sinag ng liwanag na nagniningning, naglalabas ng nakakasuffocate na mataas na temperatura, direktang lumiwanag kay Chenlei. Ang nagliliyab na sinag ng liwanag na ito ay naglabas ng kahangahangang mataas na temperatura. Kahit saan siya dumaan, bahagyang baluktot ang espasyo. Mabilis ang kidlat. Hindi nito binigyan ng pagkakataon si Chenlei, kaya tumama ito kay Chenlei. Pagkatapos ay sumabog ang nagliliyab na puting liwanag na ganap na binalot ng puting liwanag. Walang hiya, ito ay isang sneak attack. Sa ilalim ng ring, si Fang Kangyo na nakakita sa eksenang ito ay direktang sumigaw, at sina Lu Chenghong at Di Jiuyang ay nagpahayag din ng kanilang kawalang kasiyahan. Ang paggawa nito ni Chu Junyan ay ganap na hindi natural. Dapat mag-download at magdagdag ng mga tagahanga ang lahat. Ang bilang ng mga pagsabog ay direktang nauugnay sa bilang ng mga pag-download at pagtaas ng fan. Napakaraming mga araw na ito. Maganda din ang Chapter 15. Kung magdadagdag ka ng higit pang mga tagahanga, makakakuha ka ng mas maraming pagsabog. Kung magkano naman ang halaga nito, siguradong magugulat ka. Kabanata 128. Isang tao ang susunod. Hindi inaasahan ni Chenlei na magiging ganoon kadelikado si Chu Junyan. Bukod pa rito, ang Sun Mirror ay may maikling oras ng pag-activate at mabilis na bilis ng pag-atake. Wala siyang oras para umiwas, kaya na-recruit na siya. Isang sinag ng liwanag na naglalabas ng mataas na temperatura na mainit na enerhiya na kasing kapal ng bibig ng isang mangkok ng dagat na tumama sa dibdib ni Chenlei ng marahas. Ang malaking puwersa ay nagpabagsak kay Chenlei sa hangin, at sa wakas ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Chu Junyan. Sneak attack? Paano naman ang sneak attack? Basta kaya mong manalo, hindi mahalaga kung ano ang ibig sabihin. Chenlei, nakikita ko kung gaano kakabaliw sa pagkakataong ito. Naglakad si Chu Junyan patungo kay Chenlei na may ekspresyon ng pangkalahatang sitwasyon sa kanyang mukha. Ang suntok kanina lang ang pinakamalakas na suntok na naibigay ng Sun Mirror sa kanyang kamay.
Ito ay hindi lamang kasama ang kanyang Master's Infused Elemental Power, kundi pati na rin ang kanyang sariling elemental power. Ang dalawa ay pinagsama-sama at inilalabas ng salamin ng araw. Kahit isang piraso ng pinong bakal ay matutunaw ng sinag na ibinubuga ng salamin ng araw upang maging tinunaw na bakal, lalo pa ang isang laman at dugong katawan tulad ni Chen Lei. Kung mas maganda ang swerte ni Chen Lei yon, makakahinga pa rin siya ng maluwag. Kung ang kapangyarihan ay hindi gaanong epektibo, natatakot ako na ang kanyang mga panloob na organo ay nasunog at naging abo sa ilalim ng puting sinag ng liwanag na ito at namatay. Para dito, wala ni Katie na kasalanan si Chu Junyan, at tiyak na mahuhuli siya sa labanan. Kahit na siya ay harapin sa Law Enforcement Hall, hindi siya natakot, hindi banggitin ang kanyang master bilang isang backer, kahit na namatay si Chen Lei sa ilalim ng salamin ni Yu Laiyang, wala siyang gagawin. Natitiyak ni Chu Junyan na ang kasalukuyang estado ni Chen Lei ay talagang patay o nasugatan, kaya't naglakad siya patungo kay Chen Lei nang may kapayapaan ng isip, na gustong kunin ang ginintoang cudgel, ang aking kayamanan na Xuan Wupik ay napakadaling kuskusin diba? Nang dumating si Chu Junyan sa gilid ni Chen Lei, biglang tumalon si Chen Lei mula sa lupa, winagayway ng dragon ang kanyang buntot, at sinipa ang halos perpektong pisngi ni Chu Junyan. Biglang lumipad si Chu Junyan ng paalang, nagluwa ng malaking subaw ng dugo sa hangin, na may halong higit sa 10 ngipin, at sabay-sabay na lumipad palabas. Ahem, si Chu Junyan, na sinipa at lumipad ng higit sa 10 metro, ay may malaking bakas sa kanyang mukha sa oras na ito hindi niya maiwasang magsuka ng dugo, at pagkatapos ay tumingin kay Chen Lei na parang multo. Sa oras na ito, ang mga damit ni Chen Lei ay nasunog ng isang malaking butas, at maging ang malambot na sky silk armor sa loob ay nasunog, na nagpapakita ng namumula na balat, at ang malajade na balat sa kanyang leeg at pisngi, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan. Nasaktan si Chen Lei ng sobrang lakas na suntok ni Lai Yangjing, ngunit hindi ito kasing seryoso ng inaakala ni Chu Junyan. Anong klaseng katawang multo ito, kahit ang buong suntok ng Sun Mirror ay hindi ka masasaktan. Si Chu Junyan ay parang nakakita ng multo, dapat mong malaman na ang isang random na suntok nitong Laiyang na salamin ay maaaring gawing tinunaw na bakal ang pangalawa at pangatlong antas ng kayamanan. Gayunpaman, si Chen Lei ay nakatanggap ng suntok mula sa sunglasses ng direkta, at ang kanyang balat ay nagpakita lamang ng maapoy na pulang kulay, ngunit hindi man lang niya nabasag ang laman. Gaano kalakas ang dapat gawin para magawa ito? Nakaramdam si Chen Lei ng matinding kirot sa kanyang dibdib sa sandaling ito, at hindi komportable na makayanan ang suntok mula sa salamin ng araw. Gayunpaman, ang pisikal na katawan nito ay binago ng Lei Qi, at hindi na ito isang mortal na fetus. Ang makapangyarihang pisikal na katawan ay lampas sa imahinasyon ni Chu Junyan. Ang nakakadurog na suntok ni Laiyang Mirror ay nakapagparamdam lamang sa kanya ng kaunting sakit. Hindi sapat para saktan siya. Bukod dito, ang malambot na baluti ng emperador na kanyang isinuot ay nakatulong din na mabawi ang ilan sa Laiyang salamin. Kung hindi ka makakagawa ng isang suntok, hindi ako naniniwala na ang 2, 3, at 10 hampas ay hindi makakasakit sa iyo. Pinunasan ni Chu Junyan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at mabangis na sinabi, na ginawang lubhang nakakatakot at pangit ang kanyang malajade na mukha. Pagkatapos, muling ipinitik ni Chu Junyan ang kanyang palad, at ang salamin ng Laiyang sa kanyang kamay ay muling itinutok kay Chen Lei. Sunod-sunod, ang nagninangas na sinag ng liwanag ay patuloy na umaatake kay Chen Lei. Kaya lang ngayon ay handa na si Chen Lei. Gaano man kabilas ang salamin na ito ni Laiyang, paano siya nito nababantaan? Nakita ko ang kidlat na lumiligid sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei, at ang buong tao ay parang kidlat, umiiwas ng mapanganib at mapanganib. Sunod-sunod na kumikislap ang puting sinag ng liwanag. Boom 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 boom. Ang nagliliyab na puting sinag ng liwanag ay binomba ang harang na nabuo ng larangan ng martial arts, at sumabog sa isang malaking puting bulaklak. Ang pagbabawal sa larangan ng martial arts ay naapektuhan ng pag-ataking ito, at hindi nito nakayanan ang pagkabigla. Sa kabutihang palad, ang larangan ng martial arts na ito ay may ipinagbabawal na proteksyon. Kung hindi, ang mga puting sinag ng liwanag na ito ay hindi sinasadyang makapinsala o mapatay pa nga ang mga disipulong nanunood ng labanan. Ang mga alagad na nanunood ng labanan sa buong paligid,
ay nakita ang puting sinag ng liwanag na sumabog sa ipinagbabawal na hadlang, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang lakas lang ng pagsabog ay natakot silang lahat. Kung talagang bumagsak sa kanila ang sinag ng liwanag na ito, malamang na sila ay magiging fly ash. Tama na, biglang umungal si Chen Lei, itinaas ang golden cudgel sa kanyang kamay, ibinuhos ang lahat ng tunay na essence sa golden cudgel. Ang golden cudgel ay gumawa ng golden ming sound na parang dragon, at isang malaking shadow light ang agad na bumaril mula sa golden cudgel at tumama kay Chu Junyan 10 metro ang layo. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Chu Junyan, pinaikot ang salaming pang-araw sa kanyang kamay, nagbuga ng puting liwanag, na hamarang sa gintong anino na bumagsak sa kanya. Ang puting sinag ng liwanag ay tumama sa gintong liwanag at anino, at ang dalawa ay nakaranas ng malaking banggaan, pagkatapos ay sumabog ng sabay. Ang umaapaw na enerhiya ay parang tsunami, bumabangga sa lahat ng direksyon sa loob ng ring. Si Chen Lei ay nasa sobrang magulong energy turbulence, ngunit tulad ng isang lumalangoy na isda, sa kahabaan ng puwang sa energy turbulence, humakbang siya ng ilang hakbang patungo sa gilid ni Chu Junyan, at pagkatapos ay iwinagayway ang gintong cudgel sa kanyang kamay at marahas na hinampas ito patungo kay Chu Junyan. Bumaba ka na. Si Chu Junyan ay biglang nagbago ng kulay, ang gintong cudgel ay lumubog ng husto, at siya ay pinakamahusay sa malapit na labanan. Sa ganoong kalayuan, ang salamin ng araw na nasa kanyang kamay ay hindi makalaban sa gintong patpat. Ang ginintoang liwanag ay nagdulot ng nakakasilaw na ginintoang liwanag, tulad ng Optimus Prime. Tumama ito ng husto sa katawan ni Chu Junyan. Nagpalabas si Chu Junyan ng isang layer ng orange na sigla ng liwanag, na bumubuo ng isang tunay na essence cover, pinuprotektahan ang sarili at hinarangan ang matinding suntok ni Chen Lei. Pop! Ang ginintoang liwanag ay tumama ng husto sa orange true element cover, kasing dali ng pagdurog ng itlog, na nagpapahina ng loob sa orange na takip ng elemento sa isang suntok, at pagkatapos, ang natitirang puwersa ay hindi mahina, at nahulog ito ng husto sa mga kamay ni Chu Junyan, balikat. Nabasag, isang maasim na bitek ng buto ang tumunog, at ang mga talam ng balikat ni Chu Junyan ay direktang nadurog ng gintong light stick, at ang buong katawan ay lumipad ng paalang, at sa wakas ay tumama sa prohibition barrier, na huminto. Sinundan siya ni Chen Lei na parang anino, mabilis na hinabol siya, iniswipe ang gintong patpat sa kanyang kamay, at malakas na hinampas ito sa ulo ni Chu Junyan. Ilang alarma ang tumunog, at ilang babaeng disipulo ni Xuanyafeng na nanunood sa labas ay hindi makayanang makita ang **** na eksenang ito. Sunod-sunod nilang ipinikit ang kanilang mga mata, at maging ang ibang mga alagad na nanunood sa labanan ay nagulat. Humph! Hinay pa ng malakas na hangin ang mahabang buhok ni Chu Junyan. Nang ang gintong cudgel ay 1 pulgada pa mula sa kanyang ulo, bigla itong tumigil, at hindi nahulog. Pinanood ng mga alagad ang labanan sa paligid nitong may hawak na puso, kaya't dahan-dahan itong ibinaba. Kabanata 129. Siyempre, hindi pupugutan ng ulo ni Chen Lei si Chu Junyan sa harap ng napakaraming disipulo. Kung gagawin niya, natatakot ako na hindi siya maprotektahan ni Lei Meng. Sinusubukan lang niyang turuan si Chu Junyan ng malalim at hindi malilimutang aral. At talagang natakot si Chu Junyan. Ang malupit na pelikula ni Chen Lei na ngayon lang talaga ay nagparamdam kay Chu Junyan ng hininga ng kamatayan. Sa oras na iyon, si Chu Junyan ay talagang natakot, at ang kanyang puso ay puno ng takot sa kamatayan. Natatakot akong umihi, hopeless. Biglang naramdaman ni Chen Lei ang masamang amoy sa hangin, at pagkatapos ay nakita niya na sa ilalim ng Chu Junyan, mayroong isang pool ng sobrang likido, at ang amoy ay lumalabas sa pool na ito ng likido. Ito ang nangungunang 3 disipulo ng Xuan Wukik, nakakahiya. Ngumisi si Chen Lei, direktang kinuha ang salamin ng layang mula sa kamay ni Chu Junyan, at pagkatapos ay tumingin kay Hui na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang sampal ni Chen Lei kanina ay sinadyang tumayo at takutin si Chu Junyan, ngunit sa totoo lang, halos lahat ay tinakot nito, kasama na si Hui. Hanggang sa sandaling ito, gumaan ang pakiramdam ni Hui. Si Hui, na labis na nalulula, ay agad na umakyat sa langit sa galit at itinuro si Chen Lei, "Chen Lei, ayaw mo nang mabuhay.
Naglakas loob kang saktan kami ng Xuan Wukik. Ngayon, medyo natakot si Huyi kay Chen Lei, at itinaas ang Xuan Wukik sa likod niya. Lumaban kung gusto mong lumaban, gamulong kung hindi ka lalaban, at ngayon ay itaas ang Xuan Wukik. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay may taga-suporta ka, o ang ibig mong sabihin ay gagamit ng karahasan ang Xuan Wukik para madaig ang mga tao? Panipi. Binaliwala ni Chen Leng ang pagbabanta ni Huyi, at malamig na tumawa. Sige, pupunta ako para mag-aral. Galit na sabi ni Huyi, pagkatapos ay tumalon sa ring. Tatlong disipulo ng Xuan Wukik, una siyang nagre-ranggo. Sina Jin Tai at Xu Junyan ay parehong natalo ni Chen Lei. Sa anumang kaso, kinailangan ni Huyi na kumilos para maibalik ang mukha na ito. Halika, kung hindi, sa harap ni Hu Shenkui, hindi niya ito maipaliwanag. Pakiusap. Sa sandaling dumating si Huyi sa arena, isang pares ng Purple Gold Phoenix Wings ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang pares ng Purple Gold Phoenix Wings na ito ay kasing manipis ng Cicada Wings, at ang buong katawan ay lavender at transparent, at napakatalas. Pumunta ka sa impyerno. Dugo ang mga mata ni Huyi, at ang Purple Gold Phoenix Wing Sword sa kanyang kamay ay direktang sumakal kay Chen Lei. Sa isang iglap, nakita niya ang lilang liwanag na lumiligid, at ang mga matutulis na talam na nagkuros sa hangin, na humahampas kay Chen Lei. Casual na umatras si Chen Lei, iniwasan ang suntok. Hoy! Biglang may lumabas na talam ng lavender light sa kaliwang braso ni Chen Lei mula sa manipis na hangin, at matinding laslas sa braso nito. Ang lavender blade light na ito ay agad na nag-iwan ng manipis at malalim na sugat sa kaliwang braso ni Chen Lei, halos sumakit ang buto. Ito pa rin ang resulta ng pakiramdam ni Chen Lei na may mali at sinusubukan niyang umiwas, kung hindi, ang talam ng liwanag na ito ay direktang mapuputol ang kanyang braso. Ha, Chen Lei? Sa tingin mo ba ay talagang walang talo ka sa mundo? Ngumisi si Huyi, at ang Purple Gold Phoenix Wing Blade sa kanyang kamay ay nagwagayway ng serye ng mga crystal blade. Sa sandaling ang mga talam na ito ay umalis sa talam, sila ay nawala ng direkta sa kawalan, at pagkatapos ay lumitaw sa paligid ni Chen Lei. 5 kutsilyo ang magkasunod na pumasok, tumalsik ang dugo. Ang sword light na ibinubuga ng Purple Gold Phoenix Wing Sword na ito ay may espesyal na kakayahang maglakbay sa kawalan. Talagang abnormal ang ganoong kakayahan. Ang paunang pag-atake ni Chen Lei sa gayong kakaibang pag-atake ay ganap na imposible, dahil ang gayong kakaibang pag-atake ay napakahirap iwasan, at ang paningin, pandinig, at pangunawa ay hindi makakaligtas sa gayong pag-atake ng maaga. Gayunpaman, nang ilabas ni Chen Lei ang kanyang divine sense, malabo niyang nakita ang bakas ng liwanag ng espada na ibinubuga ng Purple Gold Phoenix Wings sa kawalan. Ang bilis, gustong iwasan, ay hindi problema sa lahat. Nakita ni Huyi ang mga kamay ni Chen Lei na nagmamadali sa una, ngunit unti-unti siyang nakikibagay dito, at kahit na i-swipe ang Golden Mace sa kanyang kamay, tumpak niyang matamaan ang talam sa hangin at mabasag ang talam. Ang kapangyarihan ng Purple Gold Phoenix Sword na ito, ang pinakakilala niya, ay ang pinakamahirap na kayamanan, paano ito madaling mabitak ni Chen Lei. Patayin mo ako, umuungal si Huyi, ang Purple Golden Phoenix Wing Blade sa kanyang kamay ay biglang natatakpan ng light blue brilliance, at pagkatapos, ang bilis ng buong katawan ni Huyi ay tumalon ng 3 o 4 na beses. Ang Purple Golden Phoenix Wing Blade sa kanyang kamay ay parang 2, nakasisilaw na asul tulad ng isang bahaghari, at ang hangin ay parang isang rolyo. Ito ay hamampas patungo kay Chen Lei. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit ni Huyi ang kanyang pinakamahusay at pinakamalakas na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Si Huyi na ngayon ang unang antas ng Gang Demon Realm, at siya rin ay napakapambihira. Sa sinaunang lugar, nakuha niya ang asul na hangin na Demon Gang. Ang ganitong uri ng Green Wind Gang Evil, hindi ko alam kung ano ang condensed, ay lubhang matalas, at ang bilis ay napakabilis. Ang Blue Wind Gang Evil ay nasa kanyang dantian, parang cyan silk thread, once used, can increase its bilis at lakas ng ilang beses. Ang kombinasyon ng Qingfeng Gangsha at ang Purple Gold Phoenix Wing Blade ay gumagawa ng Purple Gold Phoenix Wing Blade na lubhang matalim, at ang bilis nito ay kasing bilis ng kidlat. Ang figure ni Huyi ngayon ay naging ulap ng mga multo.
Kahit na sinubukan ng mga disipulong nanunood ng labanan sa ibaba, hindi nila makita ng malinaw kung nasaan ang tunay na katawan ni Huyi, at ang mas makapangyarihang mga elder, at tanging mga after-image lang ang makikita. Kung ito ang pakikitungo sa mga ordinaryong disipulo, natatakot akong mamatay ako sa mga kamay ni Huyi bago makita ang figure ni Huyi. Kaya lang, matalas at maihahambing ang 5 pandaman ni Chen Lei sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, nagkaroon siya ng banal na kamalayan. Maaaring malito ang mga mata ng iba sa electric body skills ni Huyi, ngunit paano niya ito mate at tago kay Chen Lei? Pagdama. Sumayaw ang ginintoang liwanag ni Chen Lei sa kanyang mga kamay, nagsabog ng malaking grupo ng mga ginintoang ilaw, naging isang malaking gintong bola, mahigpit na pinuprotektahan ang kanyang sarili. Ang bigat ng golden mace na ito ay hindi kapanipaniwala, ngunit sa mga kamay ni Chen Lei, para itong mamasa-masa na damo, at madali itong sumayaw. Dang-dang-dang-dang, bumuhos ang malakas na ulan sa paligid ni Chen Lei, ngunit hindi mabilang na purple gold phoenix wings ang nalaslat sa gintong stick. Isang hininga lang ito ng pagsisikap, at pinutol ni Huyi ang hindi bababa sa 100 kutsilyo. Masasabing kapag pinalitan mo ang isang tao, natatakot ako na sila ay direktang tadtad ng sarsa ng karne. Umalis ka na, biglang sumigaw si Chen Lei, at ang ginintoang liwanag sa kanyang kamay ay lumiwanag, at sa isang malakas na boom, isang walang katulad na dakilang kapangyarihan ang nagmula sa ginintoang liwanag at tumpak na tumama sa dobleng espada ni Huyi. Biglang naramdaman ni Huyi ang malakas na puwersa na bumubuhos sa kanyang katawan, at ang kanyang mga galaw ay parang umaagos na tubig na biglang lumilitaw na mga depekto. Hindi na mapanatili ng buong tao ang mabilis na paggalaw, at nagkaroon ng maikling paghinto. At kinuha ni Chen Lei ang napakaikling paghinto, at lumaban ng malakas, na may mga gintong light stick sa kanyang kamay, sunod-sunod, at sinaktan niya si Huyi. Ang kapangyarihan ng ginintoang liwanag ay malakas na lumulubog, at may dobleng kritikal na epekto, kasama ng walang cap-oras na lakas ni Chen Lei, higit sa 10 galaw, hindi na ito kayang hawakan ni Huyi, sampelan, si Chen Lei Mies ay lumuhad sa lupa. Kabanata 130. Ikaw, lumuhad si Huyi sa harap ni Chen Lei, itinaas ang ulo at damilat. Idiniin ng kamay ni Chen Lei ang ginintoang ilaw sa balikat ni Huyi, na parang bundok, dahilan para hindi siya makagalaw. Anong ginawa mo, tinanggap mo ba? Tumingin si Chen Lei kay Huyi na may galit na mukha, ngunit galit na hamarang sa kanya at sinabing. Ibinaba ni Huyi ang kanyang ulo at walang sinabi. Sa puntong ito, wala nang kailangang sabihin pa. Hindi magalang si Chen Lei na itabi ang purple gold phoenix wing sword sa kamay ni Huyi, at pagkatapos ay hinayaan si Huyi na umalis nang hindi siya masyadong napahiya. Gayunpaman, ang katotohanan na kukunin ni Chen Lei ang kayamanan na ibinigay ni Hu Shengkui at mapipilitang lumuhad sa harap ni Chen Lei ay isang malaking dagok kay Huyi. Wow! Si Huyi ay natalo. Sa paligid ng ring, ang mga tinig ng hindi mabilang na mga disipulo ay parang isang kumukulong palayok. Ang sunod-sunod na pagkatalo ni Chen Lei sa 3 pangunahing disipulo ng Xuanwu Peak ay nakatakdang gugulatin ang buong Xuantian sect, at ang reputasyon ng Xuanwu Peak ay nasa pinakamababang punto nito. Talagang tinalo ni Chen Lei ang 3 pangunahing disipulo ng Xuanwu Peak, Tai Bao, ito ang idolo ng ating bagong henerasyon ng mga disipulo. Isang babaeng disipulo ang may ginintoang mata at tumingin kay Chen Lei, puno ng nymphomaniac. Si Chen Lei ay mayroon na ngayong kakaibang purple na buhok, matangkad na tangkad, at isang maunlad na kabisera ng Britanya. Ang kanyang buong katawan ay talagang puno ng isang hindi masabi na espesyal na alindog. Ang kapangyarihang talunin ang 3 punong disipulo ng Xuanwu Peak ay natural na pumukaw sa paghanga ng maraming tao. Tataas ang Xuanlei Peak sa pagkakataong ito, ang isang disipulo ay aabot ng isa pang 10 o 100 peak. Madalas ding tumanggo ang ilang matatanda, na humahanga kay Chen Lei. Masyadong galit ang tutang ito. Maya-maya ay gagawin ko itong maganda. Ang ganitong uri ng psikolohiya ay natural na boses ng mga disipulo at matatanda ng Xuanwu Peak na hindi nakalulugod sa mga mata ni Chen Lei. Gayunpaman, maging ito ay paghanga o inggit, isang bagay ang dapat kilalanin, iyon ay ang lakas ni Chen Lei, hindi pa banggitin ang kanyang lakas upang hikayatin ang mga nakababatang henerasyon ng mga disipulo,
tiyak na may ranggo siya sa nangungunang 10 ng buong Shantianzong. Actually sa top 5, kahit sa top 5, dapat may pwesto si Chen Lei. Ngayon, natural na natupad ng arena na itinakda ni Chen Lei ang misyon nito. Si Chen Lei ay nawala ng 30 disipulo ng Xuan Wukik ng sunod-sunod. Paanong may mga disipulong hindi maglakas loob na pumasok sa ring para hamunin muli si Chen Lei? Tungkol naman sa mga disipulo na minsang nagbigay kay Chen Lei ng mga record ng digmaan, lahat sila ay natarante sa sandaling ito, sa takot na si Chen Lei ay lumapit sa kanya. Kung ganoon ang kaso, tiyak na mapapalad sila. Tungkol naman sa climbing kick gym isang beses bawat 6 na buwan, natatakot ako na sa buong Zuan Tianzang, walang maglakas loob na umakyat sa Zuan Leifeng para umakyat sa kick gym. Ang kailangan nilang alalahanin ay kung si Chen Lei ay darating sa kanyang sariling linya kikang the gym. Kung si Chen Lei ay talagang sumipa sa gym, sino ang makakapigil sa mga yapak ni Chen Lei? Matapos talunin ang 30 disipulo ng Xuan Wukik, ipinahayag ni Chen Lei na tapos na ang ring challenge nang makita niyang walang patuloy na humahamon, at hinding-hindi siya tatanggap ng mga hamon mula sa sinuman sa hinaharap. Pagkatapos, isinara niya ang larangan ng martial arts at bumalik sa kanyang sarili si Zuan Leifeng. Bagamat maraming tao ang gustong makipagkaibigan kay Chen Lei, hindi sila binigyan ni Chen Lei ng pagkakataong ito, at ilang longitudinal jump ang nawala sa paningin ng lahat. Kung walang pahintulot ni Zuan Leifeng, halos hindi maakyat ng mga taong ito ang Zuan Leifeng, kaya kinailangan nilang umalis ng isa-isa. Pagkatapos bumalik ni Chen Lei sa Zuan Leipik, nakilala niya si Master Lei Meng. Tila alam na ni Lei Meng ang tungkol sa mga aksyon ni Chen Lei sa larangan ng martial arts. Matapos makita si Chen Lei, masayang tumawa siya at sinabing, "Magandang apprentice, sa pagkakataong ito ay binigyan ko na talaga ang aking guro ng mukha." Si Lei Meng ay nasiyahan sa pagganap ni Chen Lei. Pagkatapos hikayati ni Lei Meng si Chen Lei ng ilang salita, sinabi ni Chen Lei, "Guro, gusto kong bumaba ng bundok kamakailan, kaya humingi ng pahintulot kay Master." Nakinig si Lei Meng at sinabing, "Talaga, dahil gusto mong bumaba ng bundok, hindi ka hahadlangan ng iyong guro. Sa iyong kasalukuyang lakas, hanggat ikaw ay maingat, hindi ka makakatagpo ng anumang panganib. Siyempre, hanggat hindi ka pupunta upang pukawin ang pagkakaroon ng antas ng King Wu." Panipi. Ngayon ay kaharap ni Chen Lei ang isang Wuzhong level powerhouse sa Gang Demon Realm, kahit na ito ay isang 9th level Zhuxian Realm powerhouse sa Gang Demon Realm, kahit na matalo siya, siguradong makakatakas siya. Sa dinastiyang Chu, ang Evil Realm powerhouse na si Geng ay ang pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo. Tulad ng para sa Wuwang level Transformation Realm powerhouses, kahit na gusto nilang makilala sila sa mga normal na araw, hindi sila napakadaling makilala. Kaya, sinabi ni Chen Lei na gusto niyang bumaba ng bundok, gamaan ang pakiramdam ni Lei Meng, at sumang-ayon sa isang kagat. Natural na alam ni Chen Lei kung ilan siya. Bagamat muli niyang nabuo ang innate Thunder Spirit Eucharist at nakakuha ng malaking benepisyo, napakababa pa rin ng kanyang Cultivation Realm. Laban sa pangkalahatang Evil Spirit Realm powerhouse, mayroon pa rin siyang pagkakataong manalo. Ngunit laban sa isang malakas na tao sa itaas ng ikalimang antas ng Evil Realm ng Shangang, pagkatapos ay maaari lamang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at gusto niyang manalo. Pero hindi talaga pwede. Para naman sa Wuwang level powerhouse ng Transformation Realm, mas maliit pa ang posibilidad na maging kalaban niya ito ngayon. Sa harap ng ganoong powerhouse, baka hindi na siya makatakas. Sa makatuwid, maliban kung ang utak ay short-circuited, kung hindi, ito ay ganap na imposible na aktibong pukawin ang malakas sa anyo ng pagbabago. Pinag-uusapan ni Chen Lei at Lei Meng ang pagbaba ng bundok, at sa Xuan Wukik, may mga ulap ng ulap. Galit na galit si Hu Shengkui. Sa ilalim ng bulwagan, si Hu Yi, Chu Junyan, at Jin Tai ay lumuhad sa gitna, at ang kapaligiran ay hindi nang ahas na huminga. Subukan mo. Mayroon ka pa ring mukha para i-claim na ikaw ang 3 pangunahing disipulo ng Xuan Wukik. Ito ay tunay na isang maluwalhating bagay sa mundo. Ang mukha ng aking Xuan Wukik ay nawala sa iyo. Sa mga kayamanang binigay ko, ganito pa rin ang failure, hindi nahihiya. Sa pagtingin sa 3 disipulong nakaluhod sa Xuan Wu Hall, hindi na napigilan ni Hu Shengkui at sumigaw.
Kayong tatlo, mula ngayon, lahat kayo ay papasok sa masamang itim na hanging lagusan para sa paghihirap na paglilinang. Sa loob ng kalahating taon, hindi ka dapat mag-iwan ng kahit isang pulgada. Please ngayon na. Nang makita ang tatlong disipulo na hindi nang ahas na kumilos, hindi nagalit si Hu Shenkui, at direktang ipinadala silang tatlo sa Jedi sa Xuanwu Peak, Heisha Yinfeng Cave. Ang masamang Black Wind Tunnel na ito ay puno ng yin wind na nagpapalamig sa bone marrow at nanlalamig sa buong taon. Ang ganitong uri ng hanging yin ay sobrang lamig, kahit na may sigla, walang paraan upang labanan ito. Ang itim na kasamaan sa butas ay lalong hindi matiis. Ang itim na masamang espiritong ito ay makakasira sa kaisipan ng mga tao. Kung hindi mo kayang ipagtanggol, kapag ang itim na demonyong iyon ay sumalakay sa iyong katawan, malilito ka at magiging baliw na ang alam lang ay pumatay. Ang masamang itim na lagusan ng hangin ay karaniwang ginagamit upang parusahan ang mga alagad na nakagawa ng mabibigat na krimen. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Hu Shenkui, at direktang ipinadala ang tatlong punong disipulo sa Black Shine Wind Cave. Ang masamang itim na wind tunnel ay hindi lamang isang hirap na hihintayin mo, kundi isang pagkakataon din na hintayin mo. Kung maaari kang manatili sa Black Evil Wind Tunnel sa loob ng kalahating taon, ito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Panipi. Nang maingat na lumabas si Huyi at ang tatlo sa Xuanwu Hall, biglang tumunog muli ang boses ni Hu Shenkui, na nagpaunawa kay Huyi at sa tatlo sa kahulugan ng kanilang master, at muling yumuko, salamat sa mga turo ng guro. Pagkatapos ay tapat silang tatlo na pumasok sa Heisha Yinfeng Cave. And if you like my videos, please like, share, and subscribe to my YouTube.